Sa unang pagkakataon, pinakain ng isang biolohista ang Tyrannosaurus Rex. Ngunit isinama niya ang kanyang kamay sa loob. Kasabay ng tunog ng pagkabali ng mga daliri, mas lalo pa siyang tumawa na parang baliw. Ang katabi niyang kasamahan ay hindi man lang siya pinigilan. Sa halip, nagbukas pa ito ng champagne para magdiwang. Dahil sa wakas, nakabuo na ang sangkatauhan ng isang napakalupit na Tyrannosaurus Rex. Ngunit nang makita ito, halos maihi sa takot si Jiang Han. Eksaktong kapareho ito ng eksena sa Jurassic Park na napanood niya. Kung tama ang pagkakatanda niya, para maiwasan ang aksidenteng pagkamatay. Noong una sa Jurassic World, mayroong isang lalaki at isang babaeng malupit na Tyrannosaurus Rex. Ang lalaki ay kinain ng babae, at nagkataon na siya ang kinain. Akala ni Jiang Han ay katapusan na niya, nang biglang may lumitaw na isang panel. Ang Gene Fusion Simulator, ang mismong laro na nilalaro niya sa dati niyang buhay. Sa pamamagitan ng pagpatay sa ibang hayop, maaari niyang isanib ang kanilang genes. Gene ng Tyrannosaurus Rex, lakas ng kagat. Gene ng Velociraptor, bilis sa pagtakbo. Gene ng Giganotosaurus, ngiping parang lag-ari ng peteng. Gene ng Cuttlefish, pagbabago ng kulay ng katawan at mabilis na paglaki. Gene ng Bee Snake, pandama sa init. Detalyadong inilista ni Jiang Han ang mga genetic abilities na taglay niya sa kasalukuyan. Alam niyang ang pinakamahalaga ngayon ay ang magtago muna at palakasin ang sarili. At pagkatapos ay tumakas mula sa parking ito. Dahil kung ibabase sa takbo ng kwento sa pelikula, ang Jurassic World ay babagsak din sa huli. Dahil sa kaguluhang idudulot ng malupit na Tyrannosaurus Rex. Maging ang Isla Nublar pagkatapos nito ay masisira dahil sa pagsabog ng isang natutulog na bulkan. Samantala, nakangiting kumuha si Dr. Wu ng 2 pirasong sariwang karne ng baka. Ang malupit na Tyrannosaurus Rex ay ang kanyang obra maestra. Siguradong magdadala ito ng malaking kita para sa Jurassic World. Ngunit habang pinapakain niya ang babaeng malupit na Tyrannosaurus Rex, biglang lumapit ang batang T-Rex. Ibinuka nito ang bibig na puno ng ngiping parang lag-ari ng peteng. At kinagat ang kamay ni Dr. Wu. Isang kagat lang, halos matanggal na ang kanyang mga daliri. Hahaha, alternasyon. Ganito nga dapat, kahit na dumudugo na ang kanyang kamay. Hindi man lang nagbago ang ekspresyon ni Dr. Wu. Sa halip, mas lumawak pa ang kanyang ngiti. Karamdaman din ng husto ni Jiang Han. Ang kalupitan ng babaeng Tyrannosaurus Rex. Mula pa lang noong kapanganakan nito ay kitang-kita na. Mukhang kailangan ko ng bilisin ng paglaki ko. Kung hindi, siguradong hindi ko siya matatalo. Kahit na ito ang unang beses niyang kumain ng hilaw na karne. Dahil sa panlasa niya bilang isang dinosaur, sarap na sarap si Jiang Han sa pagkain. Kinain mo ang karne ng baka. Mga gene point, dinagdagan ng 0.2 hanggang sa mabusog na ang kanyang tiyan. Sa kabuuan ay nakaipon si Jiang Han ng isang gene point. Kinamot ni Jiang Han ang kanyang kamay. Pagkatapos, may naisip siyang ideya. Ginamit niya ang isang gene point na ito sa kakayahang mabilis na paglaki ng gene ng pusit. Dahil napakaikli ng buhay ng mga pusit, pero napakabilis naman ng kanilang paglaki. Ang isang colossal squid ay kailangan lang ng 50 araw mula kapanganakan para maging adult. At ito mismo ang kakayahang kailangan ni Jiang Han sa ngayon. Sa pamamagitan lamang ng mabilis na paglaki, magkakaroon siya ng sapat na lakas para protektahan ang sarili. Mabilis na lumipas ang 3 araw. Sa wakas, nakaipon na si Jiang Han ng 10 gene points. Idinagdag niya ang lahat ng ito sa kakayahang mabilis na paglaki ng gene ng pusit. Nang mapuno ang kanyang gene points, isang mainit na agos ang naramdaman sa loob ng katawan ni Jiang Han. Sa sandaling ito, umabot na sa level 2 ang gene ng pusit. Ang bilis ng kanyang paglaki ay dumb-oval na. Tuwang-tuwa si Jiang Han. Tama nga na ito muna ang in-upgrade niya. Ang pagpili sa gene ability na ito ang tamang desisyon. Ang babaeng Tyrannosaurus Rex ay mayroon ding gene ng pusit. Mayroon din siyang kakayahang mabilis na lumaki. Pero ngayon, doble na ang bilis ng paglaki ni Jiang Han kumpara sa kanya. Basta't magkaroon lang ako ng mas malakas at mas malaking katawan. At isama pa ang talino ng kaluluwa ko bilang tao. Hindi ko na siya kailangang katakutan pa. Pagkalipas ng ilang araw, ang 2 Tyrannosaurus Rex ay parehong dinala sa Jurassic World. Para maiwasan ang pagtakas ng mga Tyrannosaurus Rex, ay inilagay na tracking chip sa kanilang mga katawan. Habang dinadala sila sa Jurassic World. Sa buong biyahe, nakakulong siya sa isang masikip at saradong kulungan. Lubos nang naunawaan ni Jiang Han na ang mga taong ito ay hindi man lang siya itinuring bilang isang buhay na nilalang. Isa lamang siyang kasangkapan para kumita sila ng pera. Dahil hindi na siya tao, dapat niyang ihanda ang sarili na maging kaaway ng sangkatauhan sa hinaharap. Pagkalipas ng ilang oras, dinala si Jiang Han at ang babaeng Indominus Rex sa Paddock 11 na matatagpuan sa pinakahilagang bahagi ng Jurassic World. Ang paddock na ito ay napapalibutan ng pader na may taas na 12 metrong gawa sa reinforced concrete. Sa gitnang bahagi, may idinagdag na viewing gallery na gawa sa tempered glass. Pagpasok sa loob ng paddock, makikita sa loob ang isang tanawin ng isang tropical jungle. Alam ni Jiang Han na ito na ang magiging tahanan niya at ng babaeng Indominus Rex. Tinawag itong tahanan, pero sa totoo lang, wala itong pinagkaiba sa isang kulungan. Ang matataas na pader sa paligid ay parang palakan na naninirahan sa ilalim ng balon. Hindi lang ang babaeng Indominus Rex. Maging si Jiang Han ay nararamdaman na kung magtatagal siya rito, ay mababaliw din siya, pero masyado pang maaga para tumakas ngayon. Kahit na makatakas siya sa pamamagitan ng swerte, madali lang siyang mahuhuling muli ng mga tao sa labas. Pagkapasok pa lang, ang babaeng Indominus Rex ay naging napakabayolente. Walang tigil itong tumatakbo sa loob ng paddock. Nangangagat gamit ang mga ngipin. At kinakalmat ang mga pader gamit ang mga kuko.
Samantala, si Jiang Han ay kalmadong nag-iinspeksyon sa loob ng paddock. Pinapakiramdaman ang kapaligiran, nang tumingala siya sa glass viewing gallery, kahit na hindi niya makita kung ano ang nasa loob sa pamamagitan ng one-way mirror. Kaya niya pa rin, gamit ang heat sensing ability mula sa kanyang Pit Viper genes, malinaw na maramdaman ang ilang infrared heat source na nagmumula sa katawan ng mga tao. Hindi alam ng mga taong ito, na habang nakatitig sila sa kadiliman, ang kadiliman ay nakatitig din pabalik sa kanila. Hindi sila pinansin ni Jiang Han. Kung iisipin, 1 linggo na siya ngayon mula nang isilang. Umabot na sa level 2 ang lakas ng kanyang Tyrannosaurus gene. Dumb-oble na ang lakas ng kanyang mga kalamnan. Ang mga gene point na naipon niya nitong mga nakaraang araw ay pangunahing idinagdag sa lakas ng kanyang Tyrannosaurus gene. Binuksan ni Jiang Han ang kanyang attribute panel. Pangalan, Jiang Han. Edad, 7 araw. Lahi, lalaking brutal na Tyrannosaurus Rex. Sa loob lamang ng 1 linggo, kapansin-pansin na ang kanyang paglaki. Kung ikukumpara, mas maliit at payat ang katawan ng babaeng brutal na Tyrannosaurus Rex kaysa sa kanya. Kahit na ganoon, hindi nagpakampante si Jiang Han. 2 lang ang pagpipilian na nasa harap ni Jiang Han ngayon. Papatayin niya ito para wala ng problema sa hinaharap. O susupilin niya ito, umungol ng malakas ang babaeng Tyrannosaurus Rex. Matapos matentong hindi siya makakatakas mula sa kulungan. Wala siyang nagawa kundi sumuko. Bigla, narinig mula sa labas ng pader ang pamilyar na tunog ng makinarya. Dumating na ang pagkain. Gaya ng dati, lumapit si Jiang Han para kumain. Ngunit nakita niyang ang babaeng brutal na Tyrannosaurus Rex ay naunang inangkin ang buong piraso ng karne ng tupa. Umungol pa ito sa kanya, na nagpapakita ng isang mabangis na babala. Ipinagdadamot pa niya ang pagkain. Ito ang kanilang unang pagkakataon na magkasama. Kaya napakahalaga na maitakda kung sino ang mas mataas ang katayuan. Siguro ganito rin ang nangyari sa lalaking brutal na Tyrannosaurus Rex sa pelikula. Palaging inaapi ng babaeng brutal na Tyrannosaurus Rex, hanggang sa kinain siya nito sa huli. Ngayong may bentahe sa laki at lakas. Syempre hindi magpapatalo si Jiang Han. Mabilis siyang sumugod, at ibinuka ang bibig para sakmalin ang leeg nito. Hindi rin nagpatalo ang babaeng brutal na Tyrannosaurus Rex at gumanti ng atake. Unang nakakagat si Jiang Han sa leeg nito. Buong lakas niyang ipinihit ang kanyang leeg, at bigla itong itinumba sa lupa. Malakas na bumagsak sa lupa ang babaeng brutal na Tyrannosaurus. Patuloy pa ring nagngangalit ang Tyrannosaurus Rex. Matigas ang leeg nito at ayaw sumuko. Pero ang kasunod nito ay ang sunod-sunod na bogbog mula kay Jiang Han. Huwag isipin na dahil bata pa si Jiang Han, ang kanyang dobling lakas ay sapat na para magdulot ng pinsalang ikakamatay ng babaeng Indominus Rex. Makalipas ang ilang minuto, ang babaeng Tyrannosaurus Rex na walang tigil na binubugbog ni Jiang Han sa lupa ay hindi na nakatiis at humiga ito ng patihaya para sumuko. Tingnan mo nga naman, ang hina-hina mo. Ngayon, alam mo na kung sino ang amo, di ba? Dahil doon, tinigilan na siya ni Jiang Han. Saka siya tumalikod para kainin ang pagkain. Talagang habang bata pa dapat tinuturuan ang mga hayop. Nananatiling nakahiga ng patihaya sa lupa ang babaeng Tyrannosaurus Rex at hindi nangangahas gumalaw. Wala siyang nagawa kundi ang tahimik na panoorin si Jiang Han na unang kumain. Ang mabusog na si Jiang Han, saka siya umungol, at pinayagan na ang babaeng Indominus Rex na kumain. Oo nga pala, bigyan ko muna siya ng pangalan. Naalala ko sa pelikula, ang alaga ng bida, yung leader ng mga Velociraptor, ay si Blue. Samantala, ang kulay ng babaeng Indominus Rex ay kulay abo at puti. Kaya, tatawagin ko na lang siyang Gray. Sa mga sumunod na araw, may nadagdag sa pang-araw-araw na gawain ni Jiang Han. Iyon ay ang iba't ibang klase ng pagsasanay para kay Gray. Sa isang iglap, 3 buwan na ang nakalipas mula nang sila ay ipanganak. Sa loob ng enclosure number 11, isang buhay na inahing baboy ang inihulog sa loob. Sa gitna ng makakapal na halamanan, sina Jiang Han at Gray ay nasa magkabilang gilid, at tahimik na pinalibutan ng inahing baboy mula sa likuran nito. Sa sumunod na sandali, biglang damamba si Jiang Han. Simbilis ng kidlat ang kanyang pagkilos. Tumalon siya ng mataas at saka damamba pababa. Umagsak sa lupa ang inahing baboy, at napasigaw ito sa sobrang takot. Sinakmal niya ang leeg ng inahing baboy. Kasabay nito, si Gray ay papalapit na rin. Ibinuka nito ang bibig at kinagat ang tiyan ng inahing baboy. Hindi nagtagal, ang inahing baboy ay tuluyan ng nawalan ng buhay. Nakapatay ka ng isang alagang baboy. Nakakuha ng 5 gene point. Maaaring kunin ang gene ng alagang baboy. Matipunong pangangatawan, level 1. Nais mo bang kunin ito? Matipunong pangangatawan. Huwag na lang siguro. Ginamit na naman ni Jiang Han ang bagong nakuhang 5 gene point. At idinagdag ito sa mabilis na paglaki ng cuttlefish gene. Naabot nito ang level 3 nanograms mabilis na paglaki. Dahil dito, bumilis ng 3 beses ang paglaki ni Jiang Han. Sa kasalukuyan niyang lakas sa pakikipaglaban, ang manghuli ng mga mababangis na hayop tulad ng leon, tigre, leopard, at oso ay napakadali na lang, pero hindi pa ito sapat. Ang mga kalaban ni Jiang Han ay hindi lang mga ordinaryong hayop, kundi mga tao, kapag mayroon na siyang sapat na lakas para harapin ang mga armadong tauhan. Saka pa lang niya iisiping tumakas mula sa kulungan. Ang buong inahing baboy ay mabilis na pinaghatian at nilamon ng 2 Tyrannosaurus Rex. Matalas na naramdaman ng heat source perception ni Jiang Han, na may taong papalapit sa glass viewing platform. Ang dumating ay si Dr. Wu, kasama ang isang matabang lalaki na malaki ang tiyan. Ang huli ay nagmula sa isang pribadong grupo ng mga mersenaryo. Ang pangalan niya ay Hoskins.
Dr. Wu, nakagawa ka talaga ng pinaka-perpektong killing machine sa buong mundo. Pero, itong dalawang Indominus Rex ay sabay namang isinilang. Bakit napakalaki ng agwat sa laki nila? Puno ng kasabikan ang mukha ni Hoskins. Nagdagdag ako ng cuttlefish gene sa kanilang mga katawan para mas bumilis ang kanilang paglaki. Base sa nakikita ngayon, posibleng ang lalaking Indominus Rex ay may mas malaking porsyento ng cuttlefish gene sa katawan. Kaya mas bumilis ang paglaki nito. Paliwanag ni Dr. Wu. Kung ganoon, mas maganda. Lalong natuwa si Hoskins. Ang dalawang Indominus Rex na ito ay sa katunayan, mga gawa lamang ni Dr. Wu. Bilang mga pinakaunang specimen na kanyang nilikha. Sa publiko, sila ay mga exhibit para sa Jurassic World. Pero sa lihim, plano silang gamitin sa digmaang militar. Kung ang magiging performance ng Indominus Rex ay naaayon sa inaasahan, magpapatuloy si Dr. Wu sa malawakang produksyon upang bumuo ng isang hukbo ng Indominus Rex. Pagsapit ng kanyang ika-10 buwan, ang haba ng katawan ni Jiang Han ay lumampas sa 15 metro. Ang taas ay 5.5 metro. At ang timbang ay dumobble sa 20 tonelada. Naabot na niya ang laki ng lumabas sa pelikula. Ang laki ng isang sub-adult na babaeng Indominus Rex. Bukod pa rito, lahat ng genetic abilities ni Jiang Han ay umabot na sa level 5. At nakumpleto na ang kanyang advancement. Ang Bite Force 5 mula sa gene ng Tyrannosaurus ay naging Enhanced Bite 1. Ang Running Speed 5 mula sa gene ng Velociraptor ay naging High Speed Movement. Buksan ang aking data panel. Pangalan, Jiang Han. Edad, 10 buwan. Lahi, Indominus Rex. Kung ikukumpara, si Gray, na 10 buwan din ang edad, ay may habang 8 metro lamang. Taas na 3.5 metro. At bigat na 4 na tonelada. Ang agwat ng laki nila ni Jiang Han ay 5 beses. Panahon na sigurong tumakas mula rito. Oras na para bawiin ang kalayaan. Wala nang saysay ang manatili pa rito. Una, dahil kulang na kulang ang resources. Limitado ang pagkaing ibinibigay ng mga tao araw-araw. Ikalawa, dahil masyado na siyang matagal na nakakulong sa lugar na ito. Ayaw na ni Jiang Han na manatili pa sa loob ng makitid at masikip na holang ito. Tata Kay, paalisin ang lahat ng tao sa islang ito. Walang dapat matira. Lumingon si Jiang Han kay Gray na nooy. Abalang-abala sa pagkain, at saka siya umungol. Ang ungol na iyon, ang siyang naging hudyat ng simula ng kanilang pagkilos. Ang babaeng Indominus Rex mula sa pelikula. Una, ginamit ang infrared invisibility mula sa Tree Frog genes para i-block ang mga infrared scanner sa loob ng kulungan. Pagkatapos ay nag-iwan ito ng sarili nitong mga kalmo sa pader para mapaniwala ang mga tao na nakatakas na ito sa pag-akyat sa pader. Bumalik si Claire sa control room para hanapin ang babaeng Indominus Rex. Pero nalaman niyang nagtatago lang pala ito sa loob ng kulungan at hindi kailanman umalis. At sa oras na iyon, nakapasok na ang ibang mga tao sa loob ng kulungan. Ang nagtatagong babae, saka lang nagpakita ang Indominus Rex. Hinarang ganito ang maliit na daanan. Napilitan ng mga gwardya sa loob na buksan ang malaking gate para makatakas. Sa huli, sinamantala nito ang pagkakataon na makatakas mula sa kulungan gamit ang malaking gate. Pero, ang serye ng mga galaw na ito ay halos dahil lang sa swerte. Samantala, ang plano sa pagtakas ni Jiang Han ay hindi ganoon kakomplikado. Diretsong sugod lang ay sapat na. Isang tingin pa lang, alam na. Hindi siya kayang pigilan ng malaking gate na ito ngayon. Ang ataking ito ay naglalaman ng 10 buwan. Ang kahihiyan at pagtitiis ko sa pagkakakulong. Kahit si Jesus pa ang dumating, hindi ako mapipigilan. Sa itaas ng glass viewing platform, hindi makapaniwala sina Mas Ronnie at Claire sa kanilang nakikita. Anong kalokohan to? Ang lalaking Indominus Rex ay diretsong sinira ang malaking gate at nakatakas sa kulungan. Sumunod din sa akin si Gray palabas ng Enclosure 11. Sa labas ng kulungan, may isang construction team na nagtatrabaho doon. Dinosaur. Nakawala ang dinosaur. Lahat ay nataranta sa sobrang takot. Nagtakbuhan sila para iligtas ang kanilang mga buhay. Ngunit, isang manggagawa ang hindi pa man nakakatakbo ng malayo. Nang hamampas ang isang makapal, mahaba at matigas na buntot. Tumalsik ang lalaki ng mahigit 10 metro ang layo. Malakas siyang bumagsak sa lupa, durog ang mga buto. Walang awang pinapatay ni Jiang Han ang mga tao. Ang mga bakal niyang kuko na kumikinang na parang metal ay tumapos sa isang wagayway lang. Pumatay ka ng isang tao. Nakakuha ng 2 gene points. Nag-face si Jiang Han. Napakakaunting gene points. Mas sulit pa kung pumatay na lang ako ng inahing baboy, model. Si Gray na sumusunod sa likuran niya ay sobrang nasasabik din. Mabilis itong sumugod. Ibinuka ang bibig at kinagat ang isang manggagawa. At nilamon ito ng buo. Sa loob lamang ng wala pang kalahating minuto. Ang labas ng Enclosure 11 ay naging guho na lamang. At ang 2 salarin sa likod ng lahat ng ito. Ang mga Tyrannosaurus Rex ay nakatakas na sa malayo. Sa may glass viewing stand. Sina Mas Ronnie at Claire na lang ang natitirang nakaligtas sa lugar. Kontaken ng control room para malaman ang lokasyon ng 2 mabangis na Tyrannosaurus Rex. Pagkatapos, abisuhan ng Asset Containment Unit. Magpadala agad ng armadong team para hulihin sila pabalik. Nagmamadaling utos ni Mas Ronnie. Teka, sabihin mo sa Asset Containment Unit na non-lethal weapons lang ang dalhin nila. Huwag na huwag ninyo silang sasaktan. Siguraduhing mahuhuli sila ng buhay. Hindi niya nakalimutang idiin. Kasama si Gray, mabilis nilang nilisan ang lugar ng Enclosure 11. Habang pinapakawalan ang psychic sense mula sa kanyang snake genes. Sa loob ng 1 kilometrong radius. Habang naglalakad, naramdaman ni Jiang Han. Na sa wakas ay nakalaya na siya mula sa pagkakakulong. Hindi niya napigil ang ibuka ang kanyang mga braso. Ano kaya ang nasa kabilang panig ng dagat?
Siguradong kalayaan. Ang pagtakas mula sa enclosure ay unang hakbang pa lamang. Kasunod nito, tiyak na hahabulin kami ng mga tao. Panahon na para bigyan ng mga mayayabang. Nataong ito ng kaunting dinosaur shock. Iniunat ko ang aking mahahabang braso sa harap. Hinanap ko ang isang partikular na pwesto sa aking kaliwang balikat. Bigla kong ibinaon ng buong lakas ang aking mga bakal na kuko. Pagkatapos, isang chip na kasinlaki ng hinlalaki ng tao ang lumitaw sa aking kamay. Pagkatapos, tinulungan din ni Jiang Han si Gray na tanggalin ang chip na nakalagay sa kaliwang balikat nito. Kahit na pareho nilang natanggal ni Gray ang mga chip, hindi ito basta nalang itinapon ni Jiang Han. Maaari niya itong gamitin para baliktarin ang sitwasyon laban sa mga tao. Sa loob ng control room ng Jurassic World, si Masrani na hindi pa rin makahumas sa takot at si Claire ay parehong nagmamadaling dumating. Batay sa RFID chip na inilagay sa dalawang Indominus Rex. Patutunton ang kanilang lokasyon, mabilis silang gumagalaw patimog. Jurassic World Control Room, tumatawag sa Asset Containment Unit Team 1. Ang target natin ngayon ay ang dalawang nakatakas na Indominus Rex. Gumamit ng non-lethal weapons sa operasyon. Roger that, ang Asset Containment Unit Team 1. Sabay-sabay na sumagot ang mahigit 10 armadong tauhan. Mabilis nilang kinuha ang kanilang mga non-lethal weapon. At sumakay sa dalawang off-road vehicle para agad na umalis. Sa malaking screen, ipinapakita rin ang real-time na kuha ng Asset Containment Unit. Tumigil sila, bigla. Ipinakita sa chip locator na huminto ang dalawang Indominus Rex. Bumaba lahat ng sasakyan. Simulan ng operasyon. Agad na bumaba sa sasakyan ang mga armadong tauhan na nakatanggap ng utos. Hawak ang kani-kanilang armas at maingat na pumasok sa loob ng gubat. Ang leader ng Team 1 ay isang Asian na mersenaryo. Sa kanyang kanang kamay ay may suot siyang relo na may tracking device. Tumawid ang grupo sa isang batis na marahang umaagos. Tiningnan ng leader ang lokasyon na ipinapakita sa kanyang relo at nag-overlap ito sa kanilang kasalukuyang posisyon. Pero wala sa paligid ang anino ng dalawang Indominus Rex. Wala ring na-detect na anumang kakaiba ang thermal scanner. Kakaiba, nagtataka ang leader. Nang bigla, para siyang may napansin. Gumawa siya ng isang senadorias. Pinahinto ang mga tauhan sa kanyang likuran. May lumitaw na dalawang kulay abong bato. Sa abot tanaw ng leader. Ngunit nang tingnan mabuti, napagtanto niyang hindi iyon bato. Iyon pala ay dalawang piraso ng laman at dugo na nababalutan ng kulay abong kaliskis. Yumuko ang leader. Pinulot ang isa sa mga piraso ng laman na hindi pa tuyo ang dugo. Binaligtad niya ito, at nakita ang isang RFID chip na nakadikit pa roon. Kumikislap-kislap ito at naglalabas ng ilaw. Ano yan? Sa loob ng Jurassic World Control Room. Naguguluhang tanong ni Masrani. Iyon ang mga chip na itinanim sa loob ng katawan ng dalawang brutal na Tyrannosaurus Rex. Talagang nagawa nilang tanggalin ang mga chip. Natulala si Claire. Patak. Sa gitna ng kagubatan, isang patak ng dugo ang biglang pamatak sa palso ng kapitan. Tumingala ang kapitan. Nakita niya ang mga dahon sa itaas niya. Puno na pala ang mga ito ng sariwang dugo. Gumalaw ang makapal na kagubatan kahit walang hangin. Sa sumunod na segundo, sa paningin ng kapitan, isang dambuhalang ulo ng reptilya ang biglang lumitaw mula sa matataas na puno. Kasunod nito ang buong mariinggol at mabangis na katawan ng dragon. Sorpresa! Hindi nyo ito inaasahan, no? Mula sa itaas, ang dalawang T-Rex ay minamaliit ng tingin ang grupo ng maliliit na tao. Ang kanilang mapupulang mga mata ay kumikinang sa malamig at matalim na titig. Diyos ko, kaya niyang mag-camouflage. Nablangko ang isip ng kapitan. Hindi pa natatapos magsalita ang kapitan. Mabilis na sumugod si Jiang Han. Ibinuka nito ang dambuhalang bibig at sinakmal ang itaas na bahagi ng kanyang katawan. Hindi pa natatapos magsalita ang kapitan. Mabilis na sumugod si Jiang Han. Ibinuka nito ang dambuhalang bibig at sinakmal ang itaas na bahagi ng kanyang katawan. At nilamon siya ng buo. Nakapatay ka ng isang tao. Nakakuha ka ng 3 gene points. Kung ikukumpara, ang pagpatay sa mga armadong tauhang ito ay nagbibigay ng mas maraming gene points. Ang ginawa ni Jiang Han kanina ay ang paggamit ng phantom camouflage mula sa gene ng pusit at ang multi-frequency invisibility ng gene ng palaka sa puno para itago ang kanyang anyo. Malinaw na napakabisi nito. Sa loob ng control room, ang vital signs monitor ng kapitan ay biglang nag-flatline. Si Maslany, si Claire, at lahat ng nandoon ay natulala. Sugod, ang iba pang mga armadong tauhan ay nagulat sila sa bigla kong paglitaw. Pero mabilis din silang nakabawi. Tinaas ng lahat ang kanilang mga taser at pinaputukan ako. Gayunpaman, nang tumama ang mga dart sa katawan ni Jiang Han, ang ganitong antas ng kuryente ay sapat lang para makaramdam siya ng bahagyang pamamanhid sa kanyang mga kalamnan. Walang pinagkaiba sa parang kinikiliti lang siya. Binaliwala ni Jiang Han ang mga taser. Buong tapang siyang sumugod sa grupo ng mga armadong tauhan. Maraming armadong tauhan na hindi nakaiwas. Gatang tinamaan ng kanyang malakas na pagbangga. Sa pilitan silang tumilapon sa ere. Gumuhit sila ng mga parabola sa himpapawid. Bago bumagsak ng malakas sa lupa, bawat parte ng katawan ng Tyrannosaurus Rex ay isang nakamamatay na sandata. Sa loob lang ng wala pang 5 minuto, halos lahat ng 10 mahigit na armadong tauhan na sumalakay ay napatay na. Ang nag-iisang natitirang armadong tauhan, nang makitang patay na ang lahat ng kanyang mga kasama, ay tuluyan ng nasindak. Binitiwan niya ang kanyang sandata at tumalikod para tumakas. Pero pagtalikod niya, nakita niya ang isa pang mas maliit na babaeng Indominus Rex na lumitaw sa kanyang harapan. Unti-unting lumalaki ang madyugaw nitong bibig na puno ng pangil, hanggang sa bigla itong sumara, at wala na siyang makita pa. Matapos tapusin ang grupong ito ng mga armadong tauhan, si Jiang Han ay nakakolekta na ng mahigit 50 gene points. Itatabi niya muna ang mga ito pansamantala.
May iba siyang paggagamitan sa mga gene points na ito. Sa loob ng Central Control Room, ang real-time vital signs ng bawat armadong tauhan ay isa-isang naging tuwid na linya. Sobrang tahimik ng buong lugar na maririnig mo kahit ang pagbagsak ng karayom. Lahat sila patay na. Ano na ang gagawin natin ngayon? Mahinang tanong ng isang staff. Nasaan na ang dalawang Indominus Rex? Hindi na natin masubaybayan kung nasaan sila. Tumingin si Claire sa kanyang boss na si Masrani. Sabihan ng second team ng Asset Containment Unit na kumilos agad. Armado ng mga totoong bala. Hanapin sa buong parke. Matapos matunton ang kinaroroonan ng dalawang malupit na Tyrannosaurus Rex, patayin sila ng walang pag-aatubili. Sa huli, napilitang sumuko si Maslany sa dalawang malupit na Tyrannosaurus Rex na tuluyan nang nawala sa kontrol. Upang maiwasan ang mas malaking pinsala, masakit man sa kalooban, wala siyang nagawa kundi puksain ang mga ito. Umagos ang sikat ng araw sa unti-unting numinipis na mga dahon ng gubat. Bumuhos ito sa dulo ng sinaunang kagubatan. Sa kanilang paglalakbay patimog, nalagpasan na nina Jiang Han at Gray ang kagubatang ito. Sa di kalayuan, isang malawak at walang hanggang kapatagan ang lumitaw. Dito mismo ang lugar ng mga herbivore na dinosaur. Sa isang tingin, may mga dambuhalang Brachiosaurus at Apatosaurus, mga kawan ng Triceratops at Parasaurolophus, at mga Ankylosaurus na balot sa makakapal na baluti. At para sa isang malupit na Tyrannosaurus Rex, ito ang kanilang teritoryo ng Pangangaso. Kahit na maraming animal genes na ang naabsorb ni Jiang Han, hindi pa rin ito sapat. Mayroon pa rin kahinaan. Halimbawa, ang depensa ang pinakamalaking pagkukulang ko sa ngayon. Para mapunan ang kahinaang ito, kailangan kong mag-absorb pa ng mas maraming animal genes, at patuloy na palakasin ang sarili kong genetic abilities. Ikaw ang napili ko. Agad na pinuntirya ni Jiang Han ang tatlong Ankylosaurus na namamasyal habang kumakain. Matapos ay lock ang target, palakas na tumapak ang kanyang mga hulihang binti sa lupa. Ang dambuhalang katawan niya ay biglang sumugod. Pilit na hinawi ang humahaginit na hangin, at umatake sa pinakamalapit na Ankylosaurus. Ang mababagal mag-react na mga Ankylosaurus ay ngayon lang napansin ang presensya ng Tyrannosaurus Rex. Nagmamadali silang tumakbo para tumakas. Habang malakas na yumanig ang lupa, mabilis na humabol si Jiang Han. Dinamba niya ang nahuhuling Ankylosaurus. Sa isang malakas na pagbangga ay agad niya itong itinaob. Ang tiyan nito, na walang proteksyon ng mga butong baluti. Ang siyang kahinaan ng Ankylosaurus. Walang awang ibinuka ni Jiang Han ang kanyang panga at sinakmal ito. Ngunit hindi kaagad namatay ang matibay na Ankylosaurus. Pero imposible nang mabuhay pa. At si Jiang Han, na nakapatay ng isang Ankylosaurus, ay hindi pa tumigil doon. Lumingon siya at muling hinabol ang iba pang Ankylosaurus. Nang makitang walang tigil sa paghabol si Jiang Han, ang dalawang natitirang Ankylosaurus ay tumigil na rin sa pagtakbo. Bigla nilang iwinasiwas ang kanilang makapal, mahaba, at malakas na buntot pamalo. Humahaginit ito sa hangin habang pinupuntirya ang mga binti ni Jiang Han. Ang pinsala ng buntot pamalo ng isang Ankylosaurus ay hindi dapat maliitin. Sa sandaling matamaan ka nito ng husto, tiyak na mababali ang iyong mga buto at mapupunit ang iyong mga litid. Ngunit ginamit ni Jiang Han ng husto ang liksi mula sa kanyang mga gene ng Velociraptor. Nang makita niyang iwinawasiwas ng dalawang Ankylosaurus ang kanilang mga buntot, agad siyang umatras para umiwas. At sinamantala ang pagsablay ng kanilang atake. Ginamit niya ang parehong paraan upang marahas na itaob ang isa pang Ankylosaurus sa lupa. Pagkatapos ay mabilis niyang iwinasiwas ang kanyang mga bakal na karit kuko na parang pumupunit ng tela. At hiniwa ang tiyan ng Ankylosaurus. Maging ang huling Ankylosaurus ay hindi nakatakas mula sa mga kamay ni Jiang Han. Sa huli, bumagsak itong nakahandusay sa tabi ng mga kasamahan nito. At dahan-daang nawala ng hininga. Napatay mo ang isang Ankylosaurus. Nakakuha ng 150 gene points. Maaaring i-extract ang Ankylosaurus gene, bone armor plating, level 1. I-extract na ba? Hindi nagatubili si Jiang Han at agad pinili ang kumpirmahin. Sa sumunod na sandali, isang nag-aalab na alon ang damaloy mula sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Kitang-kita ang pagbabago sa balat ni Jiang Han. Ang kulay abo at puting mga kaliskis na bumabalot sa kanyang katawan ay lalong tumigas at kumapal. Ang tekstura nito ay naging parang buto. Ang ibabaw nito ay nabalutan din ng isang layer ng keratin, at tinubuan ng mga tinik na sintoles ng mga punyal. Matagumpay ang pagsasanib ng Ankylosaurus gene. Ang mga naipon niyang gene points ay walang pag-aalinlangang idinagdag lahat ni Jiang Han sa Ankylosaurus gene. Sa isang iglap, itinaas niya ang bone armor plating sa level 4. Hanggang sa maubos ang kanyang naipong gene points. Huling sinuri ni Jiang Han ang kulay abo at puting kaliskis sa kanyang katawan. Malaki ang itinaas ng tigas nito. Higit pa itong matigas kaysa sa mga buto. Mayroon na itong bahagyang kintab na parang metal. Pag-upgrade, kumpleto. Tinawag ni Jiang Han si Gray na tuwang-tuwang sumusunod sa kanya. At nagsimulang kumain ng nakayuko. Matapos kumain ng kaunti, nagpatuloy sa paglalakbay si Jiang Han kasama si Gray, upang maghanap ng susunod na target na bibiktimahin. Bago pa man dumating ang susunod na pag-atake ng mga tao, kailangan niyang samantalahin ang oras para makahuli ng mas maraming nilalang, at makakuha ng mas maraming gene points para palakasin ang kanyang sarili. Samantala, sa loob ng Dinosaur Gene Research Center, nagmamadali ng pinuntahan ni Maslany si Dr. Wu. Henry, sabihin mo sa akin. Henry, sabihin mo sa akin. Ang dalawang Indominus Rex na ginawa mo. Anong klaseng mga halimaw ba talaga ang mga yon? Pagkakita pa lang niya kay Dr. Wu, diretsahang nagtanong si Maslany. Alam niyo namang wala akong karapatang sabihin. Ang genetic composition ng Indominus Rex.
Sa itong company secret ng International Genetic Technologies, Incorporated. Nakaupo si Dr. Wu sa kanyang upuan sa opisina. At kalmadong humigop ng tsaa. Pumatay sila ng tao. Giit ni Maslany. Napakalungkot namang marinig niyan. Tinaasan lang siya ng kilay ni Dr. Wu. Nagdulot na ng malaking kapahamakan ang resulta ng research mo. Kukumpiskahin ng board of directors ang lahat ng pinaghirapan mo. At mananagot ka rin sa batas dahil dyan. Tahas at walang pag-aalinlangan ang tono ni Maslany. Umiti si Dr. Wu. Masyado na siyang pamilyar sa ugali ng mga kapitalistang ito. Dahil gusto ni Maslany na ipasa ang sisi. Mas mabuti pang iwanan na lang niya ang lahat at tumakas. Sa hilagang bahagi ng Jurassic World. Sa Herbivore Dinosaur Zone. Maraming herbivore sa loob ng zone. Ang mga dinosaur ay nagkakagulo na sa sandaling ito. Sunod-sunod silang nagsisigawan sa takot. At ang lahat ng ito ay dahil sa pagpasok ng dalawang Diyos ng kamatayan sa zone. Ang mga Indominus Rex. Huling umalingaw-ngaw ang Eitangal na parang hatol ng kamatayan. Isang grupo ng mga kilala sa kanilang dambuhalang sukat. Na Brachiosaurus ang nanginig sa takot ng marinig ang Eitangal. Sila ay labis na natakot. Iginagalaw ang kanilang mabibigat at mababagal na katawan, nagmamadali silang tumakas. Ang nahuling adultong Brachiosaurus ay napilitang huminto. Humarap ito sa dalawang nakakatakot at malupit na Tyrannosaurus Rex. Ang haba ng Brachiosaurus ay 25 metro. Ang taas ay 15 metro. Kasentaas ng isang 5 palapag na gusali. At ang bigat nito ay mahigit 50 tonelada. Mas malaki pa kaysa sa dalawang malupit na Tyrannosaurus Rex na ito. Ngunit sa huli, isa lamang itong herbivore na dinosaur. Kahit nakaharap ang Brachiosaurus na mas malaki kaysa sa kanya, si Jiang Han ay hindi nagpakita ng anumang takot. Sa isang talon mula sa mga hulihang binti, direkta niyang winasak ang lupa. At sumugod na parang kidlat sa bilis. Direkta siyang sumugod sa Brachiosaurus para patayin ito. Hindi rin nagpaiwan si Gray. Mabilis siyang sumugod sa gilid ng Brachiosaurus para suportahan ang atake ni Jiang Han. Bamuka ang dambuhalang bibig ni Jiang Han. Tinarget ang makapal at mahabang leeg ng Brachiosaurus at bigla itong sinakmal. Agad na lumabas ang pinatinding lakas ng kagat mula sa gin ng T-Rex. Sa isang kagat, madaling tinusok ng mga ngiping parang bakal ng peteng ang balat at laman sa leeg ng Brachiosaurus. Kasama pa ang 5 beses na pinalakas. Nalakas ng kagat, direkta nitong binali ang buto sa leeg nito. Ang buong dambuhalang katawan nito ay bumagsak sa lupa na parang isang gumuhong haligi. Nagpatuloy si Jiang Han sa pag-atake. Tumpak na ibinaon ng kanyang mga kukong bakal na parang karit sa pangunahing ugat sa leeg ng Brachiosaurus. Hindi nagtagal, namatay ang Brachiosaurus dahil sa sobrang pagkaubos ng dugo. Nakapatay ka ng isang Brachiosaurus. Nakakuha ka ng 300 gene points. Maaaring kunin ang Brachiosaurus gene, Gigantification. Nais mo bang kunin ito? Nabuhayan ng loob si Jiang Han. Ang gene ability na ito mula sa Brachiosaurus gene ay napakakapakipakinabang. Para sa kanya, ang mas malaki ay mas malakas. Ang pagiging matipuno ay kagandahan. Balang araw, sana ay maging kasing laki siya ni King Kong. O kasindambuhala ni Godzilla. Nang makuha ang gene ng Brachiosaurus, naramdaman ni Jiang Han ang kanyang katawan, na nagiging isang bulkang malapit ng sumabog. Ang dugo sa buong katawan niya ay naging nagbabagang lava. Sakit, napakasakit, nagtiimbagang si Jiang Han. Mula sa kanyang lalamunan ay lumabas ang isang malalim na Eitangal na hindi niya mapigilan. Kaya naman hindi mapigil ang mag-alala ng nasa tabi niyang si Gray. Sakit, napakasakit, nagtiimbagang si Jiang Han. Mula sa kanyang lalamunan ay lumabas ang isang malalim na Eitangal na hindi niya mapigilan. Kaya naman hindi mapigil ang mag-alala ng nasa tabi niyang si Gray, na umatungal para tanungin ang kanyang kalagayan. Sa sandaling ito, sa loob ng kanyang katawan, hindi mabilang na mga sel at tissue ang dumarami at nahahati. Ang kanyang mga kalamnan at buto sa buong katawan ay humahaba at lumalaki. Sa loob lang ng maikling panahon, ang laki ng katawan ni Jiang Han ay parang isang espongha, na sinisipsip ng tubig, na nagkaroon ng malaking pagbabago. Sa huli, umabot ang haba niya sa 20 metro, at ang taas niya ay umabot sa 10 metro. Ang kanyang bigat ay higit pa sa Nad Oval. Umabot ito sa 50 tonelada. Nang sa wakas ay nawala ang pakiramdam na parang nasusunog sa loob ng kanyang katawan. Tumingala si Jiang Han sa langit at nagpakawala ng isang malakas at nagagalak na Eitangal. Naramdaman niya ang di pa nararanasang lakas na bumabalot sa kanyang buong katawan. Buksan ang aking data panel. Ang kasalukuyang Jiang Han ay may haba ng 20 metro. At ang kanyang bigat ay umabot na sa nakakagulat na 50 tonelada. Nasaksihan mismo ng nasa tabi kong si Gray. Ang mabilis na paglaki ng aking katawan sa loob lang ng maikling panahon. Talaga namang hindi siya makapaniwala. Mula ngayon, kailangan ko ng damaykit ng husto kay kuya. Tinapat ni Jiang Han ang kanyang ulo para pakalmayin siya. Si Gray na lang ang natitira niyang pamilya ngayon. O mas tamang sabihing, pamilyang Dragon. Kaya naman, lubos siyang pinapahalagahan ni Jiang Han. Sa Central Core Area ng Jurassic World, dito matatagpuan ang resort kung saan nagtitipon ng iba't ibang commercial facilities. Lahat ng turista na ipinabalik mula sa Hilagang Parke ay nagtipon dito. Mayroong mahigit 20,000 tao. Walang kamalay-malay ang mga turista sa nangyayari. Puno sila ng reklamo sa ginawang hakbang ng parke. Sa loob ng control room, si Masrani na nakabalik na, at si Claire ang namamahala sa sitwasyon. Samantala, ang ikalawang team ng Asset Containment Unit ay sumakay na sa kanilang off-road vehicle at umalis. Sa pagkakataong ito, lahat sila ay armado ng matataas na kalibre ng baril. Nahanap na, ang dalawang Tyrannical T-Rex ay kasalukuyang nasa Gyrosphere Valley, sa timog na bahagi ng Herbivore Dinosaur Park. Malapit na sila sa Pterosaur Aviary. Malakas na ulat ng isang staff. Ay notify agad ang ikalawang team ng Asset Containment Unit.
Agad na sabi ni Masrani. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng elevator. Pumasok ang isang lalaking malaki ang tiyan. Siya si Hoskins. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Masrani habang nakakunot ang noo. Siyempre, nandito ako para tulungan kayo. Nakangiting sabi ni Hoskins. Kung gusto niyong talunin ang dalawang Tyrannical T-Rex na yun, ang pinakamagandang paraan ay gumamit din ng mga dinosaur laban sa kanila. Sa mga nakalipas na taon, pinag-aralan ko kung paano gamitin ang mga Velociraptor sa aktwal na labanan. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon para ipakita yon. Gamitin ang mga Velociraptor para labanan ang dalawang Tyrannical T-Rex. Imposible yan, nang marinig ang mungkahi ni Hoskins. Walang pag-aalinlangang umiling si Masrani. Kung gayon, anong plano mo sa mga turista rito? May mahigit 20,000 tao rito. Wala silang matatakbuhan. Ganting tanong ni Hoskins. Ako ang bahala sa insidenteng ito. Hindi ako papayag na may masaktan na kahit isang turista. Tinitigan ng malalim ni Masrani si Hoskins. At lumingon para magbigay ng utos. Ihanda nyo ang helicopter. At ikabit nyo roon ang M134 machine gun mula sa armory. Sa pagkakataong ito, hinding-hindi ko hahayaan na 2 malupit na Tyrannosaurus Rex ang nakatakas. Nagulat ang lahat ng naruroon. Hindi nila inasahan na ang boss nilang si Masrani ay personal na magpapalipad ng helicopter para humabol. Nagpatuloy si Jiang Han sa paglalakbay patimog kasama si Gray. Dumating sila sa lambak ng Gyrosphere. Ito mismo ang pinakasikat na atraksyon sa Jurassic World. Maaaring sumakay ang mga turista sa mga Gyrosphere para maglibot sa lugar at makalapit sa mga maaamong herbivore na dinosaur. Ngunit dahil sa biglaang pangyayari, itigil na ang operasyon ng mga Gyrosphere. At ang kapayapaan at ganda ng lugar na ito ay tuluyan ng nawasak. Sa lahat ng dako ay makikita ang mga bangkay ng mga herbivore na dinosaur. Unang itinaas ni Jiang Han ang kakayahan ng gene ng Ankylosaurus sa level 5. Kumpleto ang pag-level up, kasabay nito, ang balat sa kanyang katawan. Ang mga kaliskis na bumabalot dito ay muling nagbago. Ang kulay nito ay naging silver white na parang metal. At ang tibay ay may kukumpara sa special steel plate. Bukod pa rito, nanghuli rin si Jiang Han ng Triceratops, Stegosaurus, at iba pang mga herbivore na dinosaur. Kumuha siya ng mga bagong gene mula sa kanila. Ang gene ng Triceratops, mga sungay na gawa sa buto. Ang gene ng Stegosaurus, mga spike na gawa sa buto. Dahil sa mga kagamitang ito, natural na mas lumakas ang atake mula sa ulo at buntot ni Jiang Han. Gumamit man siya ng headbutt o maghampas ng buntot, nagdudulot na ito ng mga tumatagos na sugat mula sa mga sungay at spike. Sa sandaling iyon, biglang umalingaw-ngaw sa malayo ang ugong ng mga makina. Sa pamamagitan ng kanyang psychic perception, natuklasan ni Jiang Han na may 2 pang off-road vehicle na mabilis na papunta sa kanilang kinaroroonan. Dumating na naman ang mga humahabol na tao. Alam ni Jiang Han na sa pagkakataong ito, seryoso na ang mga tao. Napakataas ng antas ng panganib. Hindi siya dapat maging kampante. Agad na umungol si Jiang Han kay Gray. Dinala niya itong muli sa loob ng mayabong na kagubatan sa lambak. Ginamit niya ang phantom camouflage ng gene ng pusit at ang multi-band invisibility ng gene ng palakang puno para magtago at magabang. Hindi nagtagal, papalapit na ang ugong ng makina ng 2 off-road vehicle. Kasabay nito, sa passenger seat ng nangungunang off-road vehicle, nakasakay ang kapitan ng Asset Containment Unit Team 2, isang malakas na lalaking itim. Hawak niya ang isang modernong radar life detector. Bigla, naglabas ng tunog ng babala ang radar life detector. Agad na lumitaw sa screen ang isang malinaw na pulang tuldok. Nahanap na, sa direksyon ng 3:00. Agad na nagutos ang itim na kapitan. Kaya lang, medyo nagtataka pa rin ang itim na kapitan. Bakit iisang target lang ang natagpuan sa malapit? Sa isang iglap, isang malakas na ingay ang narinig mula sa likuran. Nang lumingon ang itim na kapitan, halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Nakita niyang biglang tumilapon sa ere ang pangalawang off-road vehicle sa likuran nila. Pagbagsak nito sa lupa, may isa pang dambuhalang paa ng halimaw na parang isang haligi ang yumapak dito. At dinurog ang buong sasakyan hanggang sa maging parang isang platong bakal. Oh my God! Tumingala ng todo ang itim na kapitan para makita ng malinaw ang may-ari ng paang iyon. Isa itong dambuhalang nilalang na tumatakip sa buo niyang paningin. Ito ang pinakamalaking lalaking Indominus Rex. Ayon sa datos, ang haba ng sub-adult na lalaking Indominus Rex na ito ay 15 metro. At may taas na 7.5 metro. Pero nang makita niya ito sa personal, natuklasan ng itim na kapitan na ang sukat ng totoong lalaking Indominus Rex ay mahigit doble pa sa nakasaad sa datos. At kahit ang radar life detector ay hindi na-detect ang presensya ng lalaking Indominus Rex. Huwag mong sabihin kaya rin niyang i-block ang mga radar electromagnetic wave. Sa loob ng control room ng Jurassic World, kinakabahan ding pinapanood ni Claire at ng iba pa ang real-time footage na ipinadala pabalik ng Asset Containment Unit Team 2. Ang pamilyar na tunog ng beep 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 ay sunod-sunod na namang umalingaw-ngaw. Habang tinitingnan ako na muling lumitaw sa screen na parang multo. Namutla na sa takot si Claire at ang iba pa. May kakayahan din pala siyang maging invisible sa radar. Tama ba ang nakikita ko? Ang katawan niya, parang bigla siyang lumaki ng husto. Inubuan pa siya ng mga kakaibang sungay. At sa buntot niya, may mga sunod-sunod na matutulis na tinik na tumubo. Diyos ko, huwag mong sabihin, patuloy siyang nag-e-evolve sa lahat ng oras. Nang harapin nila ako, talagang naramdaman nilang ang kanilang mga dating naniniwala ay labis na nayanig. Paputukan, sa loob ng gubat sa lambak. Kahit na labis na nagulat ang Black Captain, mabilis din siyang nakakilos, palakas siyang nagutos, rat-tat-tat-tat. Pagkasabi niya noon, ang mga miyembro sa loob ng off-road vehicle
na may hawak na mga submachine gun o assault rifle, ay walang tigil na nagbuga ng apoy mula sa mga dulo ng baril. Binuo ng napakaraming bala ang isang bagyo ng bakal, na walang awang ibinuhos sa aking dambuhalang katawan ng dragon. Ngunit, ang inaasahan ng lahat na ang malupit na Tyrannosaurus Rex ay mabubutas-butas na parang salon ay hindi nangyari. Klang, 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 libo-libong bala ang tumama sa katawan ng Tyrannosaurus Rex. Ngunit ang tanging narinig ay sunod-sunod na tunog ng bakal na naguumpugan, na lumilikha ng matitinding kislap ng apoy. Paanong nangyari ito? Isang nakakagimbal na tanawin, na hindi kayang maunawaan ng lahat ng naruroon. Iyan lang, kinikiliti nyo lang ba ako? Hindi umilag o umiwas si Jiang Han. Ganap niyang binaliwala ang mga balang paparating. Humakbang siya ng malalaki at sumugod ng mas mabilis patungo sa off-road vehicle. Lahat ng mga punong nakaharang sa daan ay marahas na winasak ng kanyang dambuhalang katawan. Bilis, paandarin mo na. Nagmamadaling sumigaw ang Black Captain. Madiing inapakan ng driver ng off-road vehicle ang salinyador, gamit ang buong lakas ng makina. Desperadong nagpupumilit na makatakas, ngunit ang bilis na ipinamalas ni Jiang Han. Ngunit mas mabilis pa kaysa sa paalis na sasakyan. Palapit ng palapit ang agwat sa pagitan nila. Hindi pa rin makapaniwala ang itim na kapitan. May hawak siyang sniper rifle. Itinutok sa ulo ko at biglang kinalabit ang gatilyo. Sa ilalim ng nakakasilaw na putok ng baril, pumailan lang ang bala ng sniper. Sa isang iglap, tinamaan nito ang ulo ni Jiang Han. Sa layong 100 metro, kayang-kaya nitong batasin ang 20 milimetrong kapal ng bakal na asero. Ngunit nang tumama ito sa mga kaliskis sa ulo ng Tyrannosaurus, bumaon lang ito. Nag-iwan lamang ito ng mababaw na sugat. Hindi masama, nagasgasan man lang kahit kaunti ang balat. Nagpakawala ng isang mabangis na etanggal ang Tyrannosaurus. Sa sumunod na segundo, nakalapit na si Jiang Han sa mga taong ito na sinapian na ng takot. Bilis, tumalon na kayo sa sasakyan. Huling sumigaw ang itim na kapitan. Binuksan niya ang pinto at tumalon palabas. Ngunit ang mga natitirang kasamahan niya ay mas mabagal kumilos. At sa maikling sandaling iyon ng pagkaantala, isang malakas na sipa ang pinakawalan ni Jiang Han at pinalipad ang buong sasakyan. Umikot ang sasakyan sa ere, at bumagsak ng patihaya. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Tuluyang naiupi ang katawan ng sasakyan. Kasabay nito, ang itim na kapitan na tumalon para makatakas. Matapos gumulong-gulong ng ilang beses sa lupa, pakiramdam niya ay halos magkahiwa-hiwalay ang mga buto sa kanyang katawan. Gamit ang natitirang lakas ng loob, pilit siyang bumangon muli. Ngunit kasi sismulang makabangon ng itim na kapitan. Nakita niya ang isang ulo na mas malaki pa. Ang ilang beses kaysa sa kanya, isang ulo ng butiki na napakalapit. Dahan-daang bamuka ang malaki at madyugo nitong bibig, na nagpapakita ng isang malupit na ngiti. Hindi ito ang ngiti ni Mona Lisa, kundi ang ngiti ng isang demonyo. Napasigaw ang itim na kapitan. Sa sumunod na segundo, biglang natigil ang kanyang sigaw. Napasigaw ang itim na kapitan. Sa sumunod na segundo, biglang natigil ang kanyang sigaw. May ilang patak lang ng dugo sa lupa. Sa huli, binalikan ng T-Rex para mag-inspeksyon. Sumilip ito sa nakataob na off-road vehicle. At nakitang may mga tao pa palang buhay. Kaya tinapakan niya ito para tuluyan. Ang Team 2 Nanograms Asset Containment Unit ay tuluyan ng nalipol sa loob ng control room ng Jurassic World. Habang pinapanood ang pagkawala ng vital signs ng lahat ng miyembro ng Team 2. Walang masabi si Claire at ang iba pa. Ang mabangis na T-Rex na iyon ay isa talagang halimaw. Gamit lamang ang kanilang karaniwang armas, hindi talaga sila kalaban nito. Ngayon, ang tanging pag-asa ay nakasalalay na lang kay Masrani na personal na nagpapalipad ng helicopter para sa misyon. Patuloy na nag-update ang kill information sa panel. Dahil dito, nakakuha ulit si Jiang Han ng mahigit 30 gene points. Pero, hindi sulit ang gantimpala sa pagpatay sa mga taong ito. Ang kakarampot na gene points na ito ay kulang na kulang para kay Jiang Han. Nang matapos ang laban, sumigaw si Jiang Han para palabasin si Gray sa pinagtataguan nito. Dahil hindi naman siya katulad ni Jiang Han, na kapag tinamaan ng bala ng baril, tiyak na manganganib ang buhay niya. Kaya pinagtagong mabuti ni Jiang Han si Gray at hindi pinalabas. Lumapit si Gray sa tabi ni Jiang Han. Nag-aalalang sinuri kung may sugat ba siya, hanggang sa makita niya ang balang bumaon sa kaliskis sa ulo ni Jiang Han. Kaya umungol si Gray, at pinayuko si Jiang Han. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang kuko para tulungan siyang alisin ang nakabaon. Nabala ng buong ingat, inilabas pa niya ang kanyang dila at marahang din ilaan ang sugat nito. Tama na. Hindi naman ako nasugatan. Damyugo lang ng kaunti, hindi mapigil ang matawa ni Jiang Han. Ang sugat mula sa tama ng sniper bullet ay halos hindi damyugo. Pero napuno naman ito ng laway ni Gray. Sa sandaling iyon, biglang may narinig si Jiang Han mula sa himpapawid. Ang ugong ng mga rotor na lumilikha ng malakas na hangin. Tumingin siya sa direksyon ng tunog. Ang bumungad sa kanila ay isang helicopter. Direktang papalapit ito sa kanilang kinaroroonan. Sa malawak na bakana ng pinto nito ay may nakakabit na isang M134 type heavy machine gun. Ako, biglang kinabahan si Jiang Han. Agad niyang sinigawan si Gray. Pinapaalis na niya ito para mauna, habang siya ang aagaw sa atensyon ng helicopter. Naintindihan din ni Gray ang panganib. Ayaw niyang isugal ni Jiang Han ang buhay nito. Ngunit sa ilalim ng mahigpit na sigaw ni Jiang Han, wala siyang nagawa kundi tumalikod at umalis. Nagtago siya sa masukal na kagubatan ng lambak. Samantala, ibang direksyon naman ang pinili ni Jiang Han. Mabilis siyang kumilos at tumakbo. Ang target niya ay ang ilang daang metro ang layo, ang Pterosaur aviary sa dulo ng kagubatan. Dahil sa ngayon, wala namang kakayahan si Jiang Han na labanan ang nasa himpapawid.
Sa pagharap sa helicopter, wala siyang magagawa kundi siluhin ang mga bala. Kung ganoon, huwag niyo akong sisisihin kung hihingi ako ng tulong mula sa iba. Target, nakita na, sa direksyon ng 10 o'clock. Kasabay nito, sa loob ng helicopter, ang nagpapalipad ng helicopter ay si Maslany. May 2 armadong tauhan sa tabi niya. Biglang umalingaw-ngaw ang putok mula sa heavy machine gun sa pinto ng helicopter. Nagbuga ang bunganga nito ng nakabibinging ulan ng mga bala. Hinabol at pinagbabaril ng hindi mabilang na malalaking bala ang Tyrannosaurus Rex. Bagamat ang komplikadong kalupaan ng kagubatan sa lambak at ang biglaang bilis ng paggalaw ni Jiang Han ay epektibong nakaiwas sa karamihan ng mga bala. Mayroon pa ring ilang bala na tumama sa katawan ni Jiang Han. Nagdulot ito ng sunod-sunod na tunog ng pagtama ng metal. Mayroon pa ring ilang bala na tumama sa katawan ni Jiang Han. Nagdulot ito ng sunod-sunod na tunog ng pagtama ng metal. Imposible, ang katawan ba ng Tyrannosaurus Rex na ito ay gawa sa bakal? Natulala ang 3 tao sa helicopter dahil sa nasaksihan nila. Bigla, isang malaking pabilog na, gusaling gawa sa salamin ang nakita ni Maslany sa di kalayuan. Iyon ang Pterosaur aviary, at ang lalaking Tyrannosaurus Rex ay dirdiretsong sumalpok papasok sa Pterosaur aviary. Tinamaan ito ng isang napakalakas na puwersa, at nabasag ang tempered glass na nag-iwan ng malaking butas. Nagkalat ang mga basag na salamin sa sahig. Hindi. Agad na nagbago ang mukha ni Maslany nang makita ang nangyari. Kapag nakatakas ang mga Pterosaur mula sa Pterosaur Dome, hindi lang ang helicopter nila ang mapapahamak, kundi maging ang mga naiwan sa Jurassic World. Mahaharap din sa matinding kapahamakan ang mga turista. Pagkapasok ni Jiang Han sa Pterosaur Dome, lahat ng mga Pterosaur ay nagkagulo. Sa pagharap sa ganito kalaki at nakakatakot na nilalang, lahat sila ay nagsisigawan sa takot. Ang lugar na ito ay pangunahing tinitirhan ng mga Pteranodon, Dimorphodon, at iba pang maliliit hanggang katamtamang laking mga Pterosaur. Ang kabuuang bilang ng mga Pterosaur sa buong dome ay aabot sa 4 o 500. Umalingaw-ngaw ang itanggal ni Jiang Han na parang kulog. Ibinuka niya ang kanyang bibig at kinagat ang isang Pteranodon sa artipisyal na bundok. Kasing bilis ito ng kidlat, kahit nagustuhin pa ng Pteranodon na ipagaspas ang mga pakpak nito para lumipad. Huli na ang lahat, sakto itong nakagat ng T-Rex sa kanyang leeg na parang kawayan. Agad na naduraj ang buto nito sa leeg. Pagkatapos, casual na kinuha ni Jiang Han ang Pteranodon na ito. Pumatay ng isang Pteranodon, nakakuha ng 30 gene points. Maaaring i-extract ang Pterosaur gene, Dragon Wings Flight. I-extract na ba? Dragon Wings Flight. Labis na natuwa si Jiang Han. Kapag pinagsama ang Pterosaur gene, maaari siyang magkaroon ng mga pakpak para makalipad. Pero hindi ito ang tamang oras para pagsamahin ang mga gene. Mas mabuting hintayin munang maasikaso ang mga humahabol sa kanya, at saka na lang ito pagsamahin kapag nakahanap na ng ligtas na lugar. Kasunod nito, walang awang naghasik ng lagim ang T-Rex sa loob ng Pterosaur Dome. Dahilan para magsitakas sa takot ang mga Pterosaur sa loob, at lumabas sa butas ng salamin. Sa loob ng helicopter, nang makita ang malaking kawan ng mga Pterosaur na papalabas, natakot ang 3, kasama na si Maslany. Nagmamadali nilang sinubukang itaas ang helicopter para makalayo sa kawan ng mga Pterosaur. Ngunit nakita ng kawan ng Pterosaur ang sariwang biktima sa loob ng helicopter. Paano nila ito palalampasin? Isang Pteranodon ang malakas na bumangga sa helicopter. Niyugyug nito ang buong katawan ng helicopter. Ang tauhan na nagpapatakbo ng heavy machine gun sa pintuan ay biglang nawalan ng balanse at nahulog palabas ng pinto. Mabuti na lang at mahigpit siyang nakakapit sa pinto at hindi tuluyang nahulog. Ngunit sa sumunod na segundo, isa pang Pteranodon ang lumipad papalapit. Sa pilitan siyang tinangay, simula pa lamang ito, parami ng parami ang mga Pterosaur na nagtipon. Walang awa nilang inaatake ang helicopter, hanggang sa ang mga elisi ng helicopter ay nabali at natanggal dahil sa malakas na pagbangga. Dagandong, ang buong helicopter ay naging parang saranggolang naputulan ng PC na bumabagsak mula sa langit. Bumagsak ito sa loob ng Pterosaur aviary. Sumabog ng malakas ang katawan ng helicopter. Ang piloto nitong si Maslany at ang co-pilot na armadong tauhan ay parehong nasawi. Walang natirang buto sa kanila. Lagot na, sa control room ng Jurassic World. Namutla ang mukha ni Claire at ng iba pa na nakasaksi sa pangyayari. Lubusan na silang nawalan ng pag-asa. Mag-broadcast agad. I-evacuate ang lahat ng turista. Nagmamadaling sumigaw si Claire ng matauhan. Tanging isang tao lang sa lugar ang may hindi mapigil ang ngiti sa mukha. Si Hoskins. Sa pagkamatay ni Maslany, wala nang sino man ang makakapigil sa kanya na isagawa ang kanyang plano. Sa Jurassic World Resort, mahigit 20,000 turista ang nagtitipon dito, pangaginang, at ginoo, dahil sa isang containment anomaly. Hinihiling sa lahat ng turista na maghanap agad ng masisilungan. Sunod-sunod na anunsyo ang biglang umalingaw-ngaw. Hindi pa nakakatugon ang mga turista. Nang makarinig sila ng matitinis na sigaw mula sa kalangitan sa malayo. Tumingin sila kung saan nanggagaling ang tunog. Ito ay isang malaking kawan ng mga Pterosaur na mababangis na lumilipad. Pterosaur, bakit napakaraming Pterosaur ang pinakawalan? Biglang nagkagulo ang buong lugar. Ngunit halatang mas mabilis ang kawan ng mga Pterosaur na lumilipad. Ang mas malalaking Pteranodon, isa-isang sumisid pababa, at tinangay ang mga turista sa lupa na parang mga sisiw. Sa maikling panahon lamang, maraming turista ang nasugatan. Nagkalat ang dugo sa sahig. Napakagulo ng eksena. Sa sandaling iyon, isang four-wheeled motorcycle ang paparating, laban sa daloy ng mga tao. Ang lalaking sakay nito, walang pag-aalinlangang itinaas ang hawak na tranquilizer gun. Sunod-sunod niyang pinatumba ang bawat isang nagwawalang Pterosaur. Ano ba talaga ang nangyari dito?
Ang dumating ay ang bida ng Jurassic World series, si Owen. Kanina lang ay gaya ng dati, nasa kulungan siya ng mga Velociraptor. Sinasanay ang kanyang mga Velociraptor, ngunit narinig niya na may emergency na nangyari sa Jurassic World. Kaya pumunta siya para alamin kung ano ang nangyari. Hindi niya inaasahan na pagdating niya ay sasalubungin siya ng isang malaking kawan ng mga pterosaur na umaatake. Sa pagdating ng mas maraming control personnel, bahagya lang nilang nakontrol ang kaguluhan sa resort. Karamihan sa mga pterosaur ay tinamaan na ng tranquilizer darts, at sama-samang kinontrol. May iilang pterosaur na nakatakas. Dahil sa kanilang mga pakpak, kaya nilang lumipad palabas ng Isla Nublar. Kapag nakapasok sila sa mundo ng mga tao, magiging delikado na. Hindi na malayan, dumilim na pala ang langit. Si Owen, na hindi pa rin alam kung ano talaga ang nangyari, ay nagmamadaling pumunta sa control room ng Jurassic World. Pagdating sa control room, nabangga ni Owen si Hoskins. May dala pa itong grupo ng mga mersenaryong armado, at kinontrol na nila ang buong control room. Matapos mamatay si Masrani, lahat ng orihinal na staff ng Jurassic World ay tinanggal sa trabaho. Ang mga mersenaryong dala ni Hoskins ang ganap na pumalit. Owen, tamang-tama ang pagdating mo. Ngayon, ibinigay na sa akin ng board ang kapangyarihan para sa mga emergency operations ng Jurassic World. Sabi ni Hoskins kay Owen na hindi abot sa mata ang ngiti. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit nakatakas ang mga pterosaur mula sa aviary? Mariing tanong ni Owen. Aba, hindi mo pa pala alam kung ano ang nangyari. Kung gayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo. At doon na ikinwento ni Hoskins ang buong pangyayari tungkol sa pagtakas ng 2 Indominus Rex na ikinagulat ni Owen. Labis itong ikinabigla ng huli. Mayroon akong plano ngayon, at kailangan ko ang kooperasyon mo. Kailangan ko ang mga raptor na pinalaki mo para tugisin ang 2 Indominus Rex na nakatakas. Sa huli, dahan-daang isiniwalat ni Hoskins ang kanyang tunay na intensyon. Huwag mo nang isipin pa. Imposible iyan. Nang marinig ito, agad na tumanggi si Owen nang walang pag-aalinlangan. Malinaw na malinaw sa kanya na matagal nang pinag-iinteresan ni Hoskins ang mga raptor na kanyang sinanay. Bukod sa ang 2 Indominus Rex ay talagang hindi kayang tapatan ng 4 na raptor lang. Isa pa, ang pagsasanay nila sa mga raptor ay hindi pa kailanman nasubukan sa totoong labanan. Kapag nakalaya na ang mga raptor at hindi na makontrol, hindi natin maiisip kung ano ang magiging kahihinatnan. Hindi ako nakikipag-usap sa iyo para makipagkasundo. Ako na ang masusunod dito ngayon. Papunta na ang mga tauhan ko sa kulungan ng mga raptor para simulan ang operasyon. Sa ayaw at sa gusto mo, pareho lang ang magiging resulta. Sabi ni Hoskins sa tonong walang puwang sa pagtutol. Sa huli, alang-alang sa kaligtasan ng ibang mga bisita, wala nang ibang nagawa si Owen kundi ang sumang-ayon sa plano ni Hoskins. Pumayag siyang personal na pamunuan ang mga raptor para habulin ang 2 Indominus Rex at makipagtulungan sa grupo ng mga mersenaryo ni Hoskins para patayin ang mga ito. Samantala, sa aviary, nakatakas na ang lahat ng mga pterosaur sa siwang. Patuloy na nagliliyab ang mga labi ng bumagsak na helicopter. At bilang siyang sanhi ng sa Jurassic World, ang pinagmulan ng lahat ng kalamidad, si Jiang Han, ay nakaalis na sa Pterosaur Pavilion. Bumalik na siya sa kagubatan sa Libis. Nakahanap siya ng isang tagong lugar upang isanib ang gene ng pterosaur. Sa isang iglap ng isipan, agad niyang sinimulan ang pagsasanib sa gene ng pterosaur. Muling bumalik ang pamilyar na pakiramdam na parang nasusunog ang kanyang katawan. Kumalat ito sa buong kalamnan at buto ni Jiang Han. Hindi na matagalan ng sakit. Bigla na lang, mula sa mga tadyang sa magkabilang gilid ng dibdib ni Jiang Han, narinig ang isang nakangingilong tunog ng panginginig ng mga buto. 2 makapal at mahabang buto na hugis tubo. Datang tumusok palabas sa kanyang balat at mga kaliskis mula sa kanyang mga tadyang. At dahan-daang lumabas. Ang napakatinding sakit ay nagpaungol kay Jiang Han ng malakas. Ang 2 magkatugmang buto na hugis tubo ay may guwang sa loob. Mabilis itong tumubo at umunat na parang mga kabute pagkatapos ng ulan. Hanggang sa umabot ito sa haba na 30 metro, bago ito bumagal at tuluyang tumigil. Ang ito'y tuluyang mabuklat, ang buong balangkas ng pares ng pakpak ay may lapad na 60 metro. Nagpatuloy pa rin ang pagsasanib ng gene ng pterosaur. Matapos mabuo ang buong balangkas ng pakpak, dahan-daang kumalat ang isang manipis at patag na lamad. Sa wakas, patapos na ang buong proseso ng pagsasanib ng gene ng pterosaur, unti-unti ring nawala ang sakit. Hindi na makapaghintay si Jiang Han na pumunta sa tabi ng isang sapa. Tiningnan niya ang kanyang sarili gamit ang refleksyon sa tubig. Isang salita, astig. Ang pares ng mga pakpak ay mukhang perpektong natural. Para bang ipinanganak na siyang mayroon nito. Matapos isanib ang gene ng pterosaur, gaya ng inaasahan, tinubuan nga siya ng isang pares ng pakpak. At nagkaroon ng kakayahang lumipad. Ngunit kung gaano nga ba talaga kagaling ang kakayahan niyang lumipad, kailangan niya pa rin subukan ito mismo para malaman. Umatungal ng buong damdamin si Jiang Han. Tumingala siya sa malayong kalangitan. Ang isang pares ng kulay pilak at mabangis niyang pakpak ng dragon ay buong-buo niyang ibinuka. Ang mariinggal niyang katawan ay tila handa ng lumukso paakyat sa langit anumang oras. Walang kahirap-hirap na ipinagaspas ni Jiang Han ang kanyang mga pakpak ng dragon. Sunod-sunod na malalakas na, daloy ng hangin ang nabuo sa ilalim ng kanyang mga pakpak ng dragon. At naging isang malakas na bugso ng hangin na humagupit sa paligid. Naramdaman niyang gamaan ang kanyang katawan. Sa sumunod na segundo, biglang gumamit ng puwersa ang malalakas at matitipunong mga paa niya sa likod. Madaling naduraj ang lupa, nag-iwan ng 2 malalim na hukay mula sa kanyang mga paa. Ang dambuhalang katawan ng dragon ay buong liksing tumalon paitaas. Kasabay nito, mabilis na ipinagaspas ni Jiang Han ang kanyang pares ng nangingibabaw.
na mga pakpak ng dragon. Sa bawat pagpagaspas ng kanyang pakpak, isang malakas na puwersang pangangat at pantulak ang nabubuo sa ilalim niya. Na siyang dahilan upang dahan-daang umangat sa ere ang kanyang 50 toneladang katawan. Patuloy siyang tumataas ng tumataas. Diretsong lumipad patungo sa mga ulap. Nakakalipad na nga siya. Tumingin siya sa ibaba at nakitang palayo na siya ng palayo sa lupa. Nilagpasan niya sa paglipad ang matatayog na mga puno. Hindi maitago ang pananabik sa kanyang mukha. Noong una, mabagal pa ang lipad ko. Habang nasasanay na si Jiang Han sa paglipad, mas lalo niyang binilisan ang pagpagaspas ng kanyang mga pakpak. Ang bilis ng kanyang paglipad ay mabilis na tumaas. Habang lumilipad sa kalagitnaan ng himpapawid, natanong ni Jiang Han. Ang isang pamilyar na anino sa ibaba. Si Gray pala, na nahiwalay sa kanya kanina. Agad na sumigaw si Jiang Han para tawagin si Gray. Nang marinig ang pamilyar na Eitangal ng kanyang kuya, dali-dali ring sumagot si Gray. Ngunit laminggalingi siya sa paligid at hindi niya makita si Jiang Han. Hanggang sa tumingala siya, at nakita sa itaas ng kagubatan ng isang dambuhalang anyo na nakabuka ang pakpak at bumababa mula sa langit. Kasabay nito ang paglikha ng malakas na hangin, na nagpalipad ng alikabok at mga bato. Nang tingnang mabuti ni Gray, iyon pala talaga ang kanyang kuya. Hindi nagtagal, ligtas na lumapag si Jiang Han. Ang malaking pares ng mga pakpak ng dragon niya ay parang isang payong na mabilis na tiniklop. Mahigpit itong damaykit sa malapad niyang likod. Pagkalapag niya, agad na pinalibutan ni Gray ang pares ng mga pakpak ng dragon ni Jiang Han. Lubos siyang namamangha rito. Hinaplos ni Jiang Han ang ulo ni Gray. Umungol ng isang beses. Patuloy siyang ginabayan papunta sa timog. Ang target nila ay ang gitnang bahagi ng Jurassic World. Pagkatapos ng takip silim, tahimik nang dumating ang gabi. Sa padak bilang 3, ito ang padak ng mga Velociraptor na pinamamahalaan ni Owen. Kinuha ni Owen ang laman na may bahid ng dugo kung saan namin ni Gray tinanggal ang RFID chip. Isa-isa niya itong ipinaamoy sa 4 na Velociraptor para matandaan nila ang amoy ng 2 Indominus Rex. Hindi nagtagal, handa na ang lahat. Sumakay si Owen sa kanyang 4-wheeled na motorsiklo, habang ang grupo ng mga mersenaryo ay nagmamaneho ng isang armored vehicle. Tatapusin na nila ang lahat sa isang pagkakataon. Pakawalan ang mga raptor. Pagkasabi pa lang ni Owen, biglang bumukas ng malakas ang bakal na tarangkahan ng padak bilang 3. Ang 4 na Velociraptor, na pinangungunahan ni Blue, ay sumugod palabas na parang kidlat. Ang 4-wheeled na motorsiklo ni Owen at ang armored vehicle ng mga mersenaryo ay sumunod agad sa likuran. Ito rin ang unang pagkakataon para sa mga Velociraptor na makita ang mundo sa labas simula nang sila'y ipanganak. Hinayaan itong lumabas ang kanilang likas na kakayahan bilang mga mangangasong may bilis. Pagkalipas ng 10 minuto, bigla, tila may naamoy ang mga Velociraptor. At sabay-sabay silang bumagal. Naamoy nila ang mga Indominus Rex. Agad na ginamit ni Owen ang kanyang communicator para makipag-ugnayan sa mga mersenaryo sa likuran. Maya-maya, huminto ang mga Velociraptor. Mabilis na bumaba ng sasakyan si Owen at ang lahat ng armadong mersenaryo. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Katahimikan. Isang nakamamatay na katahimikan. Kasama na si Owen. Lahat sila ay hindi maiwasang pagpawisan ng malamig. At sa sandaling iyon, may narinig mula sa mga puno sa di kalayuan. At kasunod nito, sa kadiliman ng gabi, isang dambuhalang anino ang lumitaw sa harap ng 4 na raptor. At tumambad din ito sa paningin ng lahat. Walang iba kundi ang lalaking malupit na Tyrannosaurus Rex. Nagpakita na siya, nang personal nilang makita ang lalaking malupit na Tyrannosaurus Rex. Walang iba kundi ang lalaking malupit na Tyrannosaurus Rex. Nagpakita na siya, nang personal nilang makita ang lalaking malupit na Tyrannosaurus Rex. Doon lang napagtanto ni Owen at ng iba pa kung gaano ito kalaki. Ang 4 na raptor at ang mga tao sa harap niya ay parang pagkakaiba lang ng daga sa isang elepante. Ang dumating ay walang iba kundi si Jiang Han. Gamit ang kanyang psychic sense, natuklasan niya ang mga raptor, squad at ang mga tao. Kaya kusa siyang lumapit para harapin sila. Huwag nating kalimutan, mayroong mga raptor gene sa katawan ni Jiang Han. Nangangahulugan ito na kaya niyang makipag-ugnayan sa ibang lahi at makipag-usap sa mga raptor nang walang anumang hadlang. At mataas din ang talino ng mga raptor. Kumikilos sila bilang isang grupo, tulad ng isang grupo ng mga lobo. Sumusunod sila sa pinakamalakas na pinuno. Ang mga kaaway ninyo, dapat ay ang mga tao sa likuran ninyo na kumulong at nagpalaki sa inyo mula pagkabata. Sa pamamagitan ng aking mga Eitangal, malinaw kong ipinarating ang aking mensahe sa 4 na raptor. Ang mga dinosaur ay hindi magiging alipin. Matapos maintindihan ang mga salitang iyon, sabay-sabay na lumingon ang 4 na raptor, at itinuon ang kanilang tingin sa mga tao sa kanilang likuran. Biglang nagbago ng husto ang sitwasyon sa labanan. Some pain. Kaya pala ayaw na ayaw ng mga taong iyon. Naibunyag ang pinagsamang genome ng malupit na Tyrannosaurus Rex. Kaya pala mayroon din pala silang raptor genes sa kanilang katawan. Sa sandaling iyon, napagtanto ito ni Owen. Bigla siyang kinilabutan. Ano pang tinutungangan ninyo dyan? Putukan. Patayin nyo yan. Kasabay nito, sa control room ay dali-daling sumigaw si Hoskins. Sunod-sunod na kinalabit ng mga armadong mersenaryo ang kanilang mga gatilyo. Itinutok sa akin ang iba't ibang hawak nilang baril at walang habas na nagpaulan ng bala. Ngunit, lahat ng mga bala, nang tumama, sa kaliskis ng T-Rex ay nagpakawala lang ng mga kislap, at gumawa ng ingay na parang nag-uumpugang metal. Mamatay ka. Isang mersenaryo ang pamasa ng isang rocket launcher sa kanyang balikat. Itinutok niya ito kay Jiang Han at pinaputok ang isang rocket. Subalit, isang di inaasahang pangyayari ang naganap. Nakita nilang biglang lumundag paitaas ang T-Rex. Mula sa mga tagiliran nito ay biglang bumukas ang isang pares ng napakalalaking pakpak.
At ang buong katawan nito ay lumipad sa himpapawid. Sa pagpagaspas ng mga pakpak nito, isang malakas na bugso ng hangin ang biglang umihip. Lumikha ito ng malalakas at umuugong na mga aipo-aipo na siyang nagpatambas sa mga puno sa paligid. Hindi na makontrol ng mga tao roon ang kanilang mga katawan. Direkta silang tinangay ng hangin. Samantala, ang rocket ay bumagsak sa dating kinatatayuan ni Jiang Han. Nagdulot ito ng isang malakas na pagsabog. Sinunog nito ang malaking bahagi ng mga puno, ngunit hindi man lang siya nagalusen. Ano to? Imposible. Kaya niyang lumipad. Sa loob ng control room, si Hoskins ay dahil sa mga live na kuha na ipinapadala pabalik ay lubos na natulala. Bilis, umatras, pilit na tinatag ni Owen ang kanyang sarili. Dali-dali siyang sumigaw sa ibang mga mersenaryo na nagkawatak-watak na. At nasira na ang buong porma sayon. Ngayon, ang kalaban nila ay hindi lang basta iyong halimaw na lalaking Tyrannosaurus Rex. At 4 na Velociraptor na nagtraidor na. Pagkasabi pa lang nito, isang kita tayo pa lang, na mercenary ang dinambahan sa lupa ng Velociraptor na si Blue. Ginamit ang bibig nitong puno ng matatalas ng ngipin para walang awang lapain ang kanyang katawan. At nagpakawala siya ng sunod-sunod na nakakapangilabot na sigaw. Lubos na natakot ang iba pang mga mercenary. Walang tigil silang nagpaputok sa kadiliman sa paligid. Pero hindi nila matamaan ang maliliksing mga Velociraptor na parang hangin sa bilis. Ang mga sigaw at tanggal ay matagal, na umalingaw-ngaw sa madilim na kagubatan. Wala nang pakialam si Owen sa mga nangyayari. Agad siyang tumakbo papunta sa kanyang four-wheeled na motorsiklo. Ang tanging iniisip niya ay ang makaalis agad. Pero sa susunod na sandali, isang pamilyar na dambuhalang anyo ang bumagsak mula sa langit. Tinapakan nito ang four-wheeled na motorsiklo na parang laruan hanggang sa madurage. At sa isang kamay, dinampot nito si Owen na parang isang action figure. Hello, sa susunod mong buhay, maging si Star-Lord ka na lang. Ngumisi si Jiang Han kay Owen. Sa ilalim ng tingin ni Owen na puno ng matinding takot, ibinuka nito ang dambuhalang bibig at malakas na kumagit. Pasensya na, ikaw kasi ang bida sa serye ng Jurassic World, Kaya kinailangan munang tapusin ni Jiang Han si Owen. Sa ganitong paraan, hindi na siya muling pagtataksilan ng 4 na Velociraptor. Pagkatapos nito, muling lumipad si Jiang Han at sinugod para patayin ang mga natitirang mercenary. Isa-isa niya silang dinurog na parang mga langgam. Ang grupo ng mga mercenary ay tuluyan ng naubos. Busog na ang 4 na Velociraptor. Sama-sama silang nagtipon sa paligid ni Jiang Han. Halatang plano na nilang sumama sa kanya mula ngayon. Umatungal si Jiang Han sa kanila. Bilang pagpapakita ng pagsang-ayon, walang kinabukasan ang pag-iisa. May isang kasabihan, pag-isahin ang lahat ng puwersang maaaring magkaisa. Sa sandaling ito, nagpakita na rin si Gray mula sa likuran. Taglay din niya ang jeans ng mga Velociraptor. Nakipag-usap siya sa mga Velociraptor. Ang laki at lakas ni Gray ay higit na mas malakas kaysa sa mga Velociraptor. Kaya naman, napilitang isuko ni Blue ang pwesto niya bilang pangalawa. Parang nakita ko na to dati. Bakit parang mga pekeng bandido ang datingan? Nang makita ang eksena ng pag-aayos ng ranggo ni Gray at ng mga Velociraptor, hindi mapigil ang medyo matawa ni Jiang Han. Pero hindi sila mga pekeng bandido, kundi mga tunay na Avengers. Ang target ng kanilang paghihiganti ay walang iba kundi ang mga taong kumulong at umalipin sa kanila noon pa man. Hinding-hindi magpapaalipin ang mga dinosaur. Sa huli, tayo ang maghahari. Muling umungol si Jiang Han. Pinangunahan niya si Gray at ang mga Velociraptor sa mabilis na pag-alis sa lugar na iyon. Pagkalagpas sa kagubatan, nakarating na sila sa pinakasentro ng Jurassic World. Matagal na silang tinutugis ng mga tao. Ngayon, oras na para sila naman ang gumanti. Samantala, sa loob ng Central Control Room, sukdulan ng sama ng timpla ng mukha ni Hoskins. Pumipintig ng malakas ang mga ugat sa kanyang noo. Isang operasyon na akala niya ay sigurado na ang panalo, pero nauwi sa isang matinding kabiguan. Gaya ng inaasahan, ang Indominus Rex talaga ang pinakamahusay na biological weapon para sa militar. Pero sayang, wala nang pagkakataon para doon ngayon. Mas mabuting tumakas na muna. Kinuha ni Hoskins ang kanyang cellphone. At dali-daling tinawagan si Dr. Wu. Dr. Wu, nagbago ang plano. Pamalya ang misyon. Dalhin mo agad ang lahat ng resulta ng research at umalis ka na. Kailangan nating umalis agad sa impyernong lugar na to. Sabi ni Hoskins na natataranta. Naiintindihan ko, walang nagawa si Dr. Wu kundi sumang-ayon. Samantala, si Hoskins at ang iilang natitirang mersenaryo ay dumating sakay ng isang helicopter para sunduin si Dr. Wu. Noong pa-take off pa lang ang helicopter, isang nakabibinging galaang na parang kulog, biglang yumanig sa kalangitan mula sa di kalayuan. Agad nitong pananginig sa takot si Hoskins sa helicopter. Si Dr. Wu at ang mga mersenaryo ay namutla lahat. Iyon na naman ang lalaking Indominus Rex. Ito na ang tunay na pagdating ng kamatayan. Iyon na naman ang lalaking Indominus Rex. Ito na ang tunay na pagdating ng kamatayan. Imposible. Paano ito nakakalipad? At bakit naging ganito ito kalaki? Agad akong nakilala ni Dr. Wu sa isang tingin lang. Ako nga ang lalaking Indominus Rex na siya mismo ang lumikha. Walang sino man ang mas nakakaalam kaysa kay Dr. Wu tungkol sa genetic makeup ng Indominus Rex. Kahit na ang genetic makeup nito ay mayroong mahigit 10 iba't ibang genes ng hayop, imposible pa ring magkaroon ito ng isang pares ng pakpak na parang sa pterosaur, pati na rin mga sungay sa ulo na parang sa triceratops, o mga tinik sa buntot na parang sa stegosaurus. At lalong imposible na ang katawan nito ay biglang lumaki sa sukat ng isang brachiosaurus. Ano ba talaga ang nangyayari rito? Nag-mutate ba ang genes ng lalaking Indominus Rex? O ibig sabihin ay kaya nitong patuloy na mag-evolve? Hindi makapaniwala si Dr. Wu.
Kung anong klaseng nakakatakot na halimaw ang hindi niya sinasadyang nalikha. Papalapit siya sa atin. Bilis, paputukan nyo. Sumigaw si Hoskins na puno ng takot. Sa may pinto ng cabin ng helicopter, isang mersenaryo ang nag-oopera ng isang heavy machine gun. Puno ng galit ang kanyang mukha habang pinapaputukan ako. Ngunit, hindi man lang ako umilag o umiwas. Hinarap ko lang ang ulan ng mga bala. At dir-diretsong lumipad papalapit sa helicopter. Ang helicopter na kara rating lang ay hindi pa nakakabuelo. Nang maabyutan ko na ito, ang isang helicopter na may habang higit sa 10 metro. Sa harap ng aking dambuhalang katawan na mabilis na papalapit, ay mukhang napakahina at marupok. Hindi. Napahiyaw sa matinding takot sina Hoskins at Dr. Wu. Ngunit sa susunod na sandali, agad kong nasakmal ang buntot ng helicopter. Ang matigas na katawan nitong gawa sa alloy, ay agad na nabiyak dahil sa nakakatakot kong lakas ng kagat at mga ngipin na parang bakal. Agad itong nawalan ng balanse, at bumagsak sa lupa. Mabuti na lang at hindi masyadong mataas ang lipad ng helicopter. Kahit na bumagsak ito sa lupa, at nagkalat ang mga pira-pirasong bakal, nakaligtas pa rin ang mga taong nasa loob. Nakahinga na sana ng maluwag si Dr. Wu, at akmang tatakas na mula sa bumagsak na helicopter, nang ang nakakatakot kong anyo na parang si kamatayan ay lumapag din sa lupa. Ang malakas na hangin mula sa pagaspas ng aking malalaking pakpak ay halos magpatalsik sa lahat ng mga hamak na tao. Biglang inilabas ng Tyrannosaurus Rex ang isang pares ng malalaking kuko nitong parang carrot. At madaling pinunit ang panlabas na katawan ng helicopter. Ang lahat ng tao sa loob ng cabin ay nabunyag na sa aking paningin. Ilang mersenaryong nagpoprotekta kay Hoskins ang sumubok pang lumaban gamit ang kanilang mga baril. Agad silang winasiwas ng malamasong buntot ng Tyrannosaurus Rex. At naduraj silang lahat na parang dinikdik na laman. Tulong! Humiyaw ng pagkalakas-lakas si Hoskins. Gumapang siya palabas ng helicopter dala ang kanyang malaki at bilugang tiyan. Desperadong sinusubukang tumakas mula sa mga kamay ni Jiang Han. Biglang ibinagsak ng Tyrannosaurus Rex ang kanyang dambuhalang paa. At ganap na tinakpan ng lugar kung nasaan si Hoskins. Nang muli nitong iangat ang kanyang paa, si Hoskins na nasa malalim na hukay ay naging marka na lang sa lupa. Sa huli, ang natira na lang ay si Dr. Wu na nakahandusay sa lupa. At hindi makagalaw sa takot. Tumingin si Dr. Wu sa Tyrannosaurus Rex na nasa kanyang harapan. Labis ang pamumutla ng kanyang mukha, nanginginig ang kanyang mga labi, at wala na siyang masabi ni isang salita. Alam niya, na sinadya ng Tyrannosaurus Rex na ihuli siya. Nangangahulugan lang ito na kilala siya nito. Muling inilabas ni Jiang Han ang kanyang mga kukong parang carrot. Gamit ang dalawang daliri, binuhat niya. Ang walang kalaban-labang si Dr. Wu. Itinaas niya ito hanggang sa magkapantay ang kanilang paningin. Tumigil si Jiang Han. Sa sandaling iyon, nakita ni Dr. Wu na ngumisi ang nasa harapan niya. At muling ipinakita ang kanyang tanyag ng ngiti kung saan kitang-kita ang ngipin na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao at nagpapakita ng sukdulang kalupitan at kasamaan. Para sa taong nasa harapan niya, si Jiang Han ay natural na pamilyar dito. Nang una siyang mapadpad dito, ang unang taong nakita niya ay si Dr. Wu. Bilang isang malupit na Tyrannosaurus, siya ay isang genetically modified na nilalang. Wala siyang mga magulang. Ang taong lumikha sa kanya ay walang iba kundi si Dr. Wu. Kung ganoon, kailangan talaga siyang pasalamatan ni Jiang Han. Sa isang bahagyang diin lang ng daliri ng Tyrannosaurus, madali niyang nabali ang leeg ni Dr. Wu. Naging dahilan iyon para biglang manlaki ang kanyang mga mata. Lumaki ang kanyang mga balintataw na wala ng buhay. At hindi nagtagal, nawalan na siya ng hininga. Katulad ni Hoskins, hanggang sa huling sandali, bakas pa rin sa mukha ni Dr. Wu ang matinding pagkabigla. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang kapalaran ay ang mamatay sa mga kamay ng nilalang na siya mismo ang lumikha. Matapos basta nalang ihagis ang katawan ni Dr. Wu, paalis na sana ako, nang bigla kong maramdaman ang malakas na pagyanig ng lupa. Tila may isang dambuhalang nilalang na mabilis na papalapit. Iyon ay isang Tyrannosaurus Rex. Sa abot ng aking psychic sense, agad kong napansin ang isang napakalaking Tyrannosaurus Rex na hindi ko alam kung kailan pinakawalan. Mabilis itong papalapit sa aking kinaroroonan. At sa harapan ng Tyrannosaurus, may isa pang babaeng may hawak na flare. At mabilis na tumatakbo habang nakasuot ng high heels. 30 minuto ang nakalipas. Dahil sa nabigong operasyon, si Hoskins ay nagmamadaling. Pinamunuan ang kanyang mga tauhan sa pagtakas mula sa control room. Ang iba pang mga empleyado sa control room ay nagkanya-kanya na ring takas para iligtas ang sarili. Si Claire na lang ang natitira sa buong lugar. Hindi siya umalis, dahil alam niyang kung tatakas din siya, wala nang sino man ang makakapigil sa lalaking malupit na Tyrannosaurus na iyon. At para mapigilan ito, isang nakakabaliw at matapang na ideya ang naisip ni Claire. Ang labanan ng isang dinosaur gamit ang isa pang dinosaur. Sa kasalukuyan, mayroong 11 malalaking kulungan sa Jurassic World, kung saan inaalagaan ang mga mababangis at kumakain ng karneng dinosaur. At sa kulungan bilang siyam, isang Tyrannosaurus Rex ang inaalagaan. Nagbabago man ang Jurassic, pero ang Tyrannosaurus Rex ay laging nandyan. Ang T-Rex na ito ang tunay na bida sa serye ng Jurassic. Ang reyna ng mga Tyrannosaurus Rex ng Isla Nublar. Ang pangalan niya ay Rexy. At si Claire nga ang nagpakawala sa Tyrannosaurus Rex. Ang matandang si Rexy, ginawa niya ito para labanan ang malupit at mamamatay taong lalaking Indominus Rex. Ginabayan ni Claire papunta rito. Agad na nakita ni Rexy si Jiang Han. Kaagad itong umungal ng napakalakas at nakabibingi. Hindi naman nagpatalo si Jiang Han at umungal din. May haba siyang 20 metro. Bigat na mahigit 50 tonelada. Mas malaki at mas malakas siya kaysa kay Rexy. Kahit na malaki ang agwat sa kanilang laki, hindi nagpakita ng kahit kititing na takot o pag-atras si Rexy.
Siya ang unang umatake, mabilis siyang humakbang, at sumugod kay Jiang Han. Ibinuka nito ang malaki nitong bibig para kagatin ang kanyang leeg. Sinalubong din ni Jiang Han ang atake, at nakipagsagupaan ng harapan. Ang nakabibinging tunog ng kanilang pagbabanggaan ay parang isang kulog. Isang hindi nakikitang puwersa ang kumalat sa paligid. Dahilan para mabasag at gumuho ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Isang hindi nakikitang puwersa ang kumalat sa paligid. Dahilan para mabasag at gumuho ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Kasabay nito, sa sandaling sumalpok si Rexy. Naramdaman niya ang isang nakakatakot na lakas na tumama sa kanya. Hindi niya ito kinaya at tumilapon siya palikod. Diretsong bumagsak at winasak ang isang gusali sa kanyang likuran. Natabunan ng kanyang katawan ng mga guho at bato. Nabali ang kanyang mga buto at napiunit ang mga litid. Sa isang sagupaan pa lang, talong-talo na si Rexy. At iyon ay kahit hindi pa ginagamit ni Jiang Han ang kanyang buong lakas. Dahil ayaw naman niyang mga api ng isang matanda na at mahina, wala na sa dati niyang kalakasan ang Tyrannosaurus Rex. Hindi rin pinili ni Jiang Han na patayin si Rexy. May balak din siyang pasukuin ito sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Ito, ang bilis naman niyang natalo. Akala ko pa naman si Rexy ay kahit papaano. Mapipigilan niya ang lalaking Indominus Rex na iyon. Pero hindi inasahan ni Claire na sa simula pa lang ng laban ay matatapos na agad ito. Sa sandaling iyon, biglang nakita ni Claire na nakatingin sa kanya ang lalaking Indominus Rex. Bamukha ang napakalaki nitong bibig na puno ng dugo. Mula sa mga pangil nito ay tumutulo pa rin ang sariwang dugo. Nakakatakot na parang demonyo. Kitalikod pa lang ni Claire para tumakas. Pero sa sumunod na segundo ay nakita niya ang isa pang babaeng Indominus Rex na hindi niya alam kung kailan lumitaw. Ibinuka nito ang bibig at nilamon siya. Ang dumating ay ang nahuling si Gray. Hindi niya inasahan na pagdating niya ay may pagkain ng kusang lumapit sa kanya. Ang apat na Velociraptor ay mabilis ding lumapit. Inalis ni Jiang Han ang kanyang tingin. Hindi na mamalayan. Nolipol na nila ang buong grupo ng mga bida sa pelikula. Perpektong pagtatapos ng misyon. Ngayong naging isa na akong halimaw. Hindi ko na itinuturing ang sarili ko bilang isang tao. Ang mga hindi kauri ay tiyak na may ibang hangarin. Ang kasabihang ito ay totoo rin para sa mga halimaw. Ang mga tao, para sa kung ano ako ngayon, ay mga tunay na kalaban. Wala akong pakialam kung sila man ang bida o suportang karakter. Mabuti man o masamang tao. Mula sa mga guho ay narinig ang Eitangal ni Rexy. Noon lang siya hirap na nakabangon. Lumapit si Jiang Han sa harap ni Rexy. Ang kanyang pares ng pulang mga mata na patayo ang pupil ay mapagmataas na tumingin sa kanya mula sa itaas. Nagpakawala siya ng isang maringal na Eitangal. Dahil sa taglay niyang jeans ng Tyrannosaurus Rex, natural lang na nakakapag-usap sila ni Rexy nang walang hadlang. Dalawa lang ang pagpipilian na ibinigay niya kay Rexy. Sumuko, o mamatay. Ang natalong si Rexy ay wala na ang dating bagsik at aura noong una silang magkita. Sa harap ng napakalakas na Tyrannosaurus Rex, napilitang ibaba ang mapagmataas nitong ulo, upang magpakita ng pagsuko sa kanya. Tumango si Jiang Han ng may kasiyahan. Pinakilala na rin niya si Rexy kina Gray at sa mga Velociraptor. Nadagdagan na naman ang grupo ng isang malakas na kasapi. Pero, hindi pa ito sapat, dahil bukas na ang kulungan bilang 3 ng mga Velociraptor at ang kulungan bilang 9 ng T-Rex. Kaya naman bubuksan na rin niya ang lahat ng iba pang kulungan. Palalabasin niya ang lahat ng dinosaur ong kumakain ng karne. Hayaan nating maging mas malakas pa ang bagyong ito. Sinabi at ginawa agad. Agad na kumilos si Jiang Han kasama si Gray at ang mga Velociraptor. Kulungan bilang 1. Dito inaalagaan ng isang grupo ng mga Compsognathus. Isang maliit na dinosaur ong kumakain ng karne. May haba na 1 metro. Kapag sabay-sabay silang tumalon sa katawan para kumagit, sapat na ito para magdulot ng nakamamatay na pinsala. Kulungan bilang 2. Dito inaalagaan ang 5 Dilophosaurus. Isang katamtamang laking dinosaur ong kumakain ng karne. May haba na 5 metro. At bigat na kalahating tonelada. Nakapagbubuga sila ng lason mula sa bibig na nakakabulag. Na nagiging sanhi ng pagkabulag at pagkaparalisa ng kanilang biktima. Kulungan bilang 4. Dito inaalagaan ang 2 Carnotaurus. Isang malaking dinosaur ong kumakain ng karne. May haba na 8 metro. At bigat na 3 tonelada. Kilala bilang cheetah ng panahong Cretaceous. Napakabilis nitong tumakbo. Kulungan bilang 10. Dito inaalagaan ng isang Giganotosaurus. Isang malaking dinosaur ong kumakain ng karne. May mga tinik na tumutubo sa likod nito. Buo itong binago sa pamamagitan ng genetic modification. Kaya naman tinatawag din itong Northern Giganotosaurus, ang hilagang kamag-anak ng Giganotosaurus. Kasabay ng mga pintuan ng kulungan. Nasunod-sunod na winasak ni Jiang Han sa isang malakas na kalabog. Lahat ng dinosaur ong kumakain ng karne ay napakawalan na. At ito na ang ganap na nagpapahayag na nagbago na ang may-ari ng Isla Nublar. Hindi na ito ang paraiso para sa mga tao. Ito na ang teritoryo ng mga dinosaur. Sa wakas ay nakatakas na rin mula sa kulungan. Ang mga carnivorous na dinosaur na muling nakalaya, ay sunod-sunod na umungal sa sobrang pananabik. Ngunit sa mga sandaling iyon, isang Eitangal na puno ng kapangyarihan ang yumanig mula sa himpapawid. Nang sundan nila ng tingin ang pinanggalingan ng tunog, laking gulat nila nang matuklasan na iyon ay isang dambuhalang dragon na may 4 na paa at mga pakpak. Agad nila itong nakilala. Ito ang mismong dragon na may 4 na paa at pakpak, na siyang winasak ang tarangkahan ng kulungan. At nagpalaya sa kanila, mula sa itaas, mapagmataas na tiningnan ni Jiang Han ang mga carnivorous na dinosaur. Muli siyang nagpakawala ng isang maringal na Eitangal. Malinaw ang ipinapahiwatig nitong mensahe. Sumuko o mamatay. Ang mas maliliit na grupo ng Compsognathus at Dilophosaurus ay kapwa na pasubsob sa lupa dahil sa takot. Ang 3 Carnotaurus at 2
Allosaurus ay nasindak din sa nakakatakot nitong laki, at napilitang iyuko ang kanilang mga ulo. Ngunit, ang mga natitirang Therizinosaurus, Quetzalcoatlus, Spinosaurus, at Giganotosaurus ay ayaw basta-bastang magpasakop. Magaling. Kitang-kita ni Jiang Han ang saloobin ng bawat carnivorous na dinosaur. Ang mga handang magpasakop, natural lang na hindi niya sila pahihirapan. At para naman sa mga ayaw magpasakop, lalaban na niya sila hanggang sa mapilitan silang sumuko. Hindi na nagsayang pa ng salita si Jiang Han. Bigla niyang itinikom ang kanyang mga pakpak, at mabilis na sumugod pababa. Ang kanyang puntirya ay ang pinakamalakas sa kanila, ang Giganotosaurus. Nabigla ang Giganotosaurus, sa biglaang pag-atake ni Jiang Han. Nagmadali itong subukang umiwas, ngunit huli na ang lahat. Isang dambuhalang lakas na parang rumaragas ang alon ang sumalpok dito. Dahilan para sa Giganotosaurus na may bigat na 15 tonelada. Ang dambuhalang katawan nito ay parang baseball na tinamaan para sa isang home run. Na tumilapon sa ere, halos gumuho ang ilang mga gusali bago nito napigilan ang malakas na pagbagsak. Uunahin muna ang isa, at kasunod nito, sa sandali ng kanyang paglapag, huling umikot si Jiang Han sa kanyang kinatatayuan. Ang dambuhalang buntot sa kanyang likuran, na parang isang maso, ay biglang humampez. At pinatalsik din ito ang Spinosaurus sa kabilang panig. Ito lang ba ang lakas ninyo? Patawarin niyo ako sa sasabihin ko. Lahat kayong nandito ay mga basura. Isang nakakatakot na sigaw ang umalingaw-ngaw. Nakita ng Quetzalcoatlus na hindi maganda ang sitwasyon. Kaya dali-dali nitong ibinuka ang kanyang mga pakpak, na gustong lumipad at tumakas. Kung hindi kita kaya, tatakasin na lang kita. Gusto mong tumakas, habang gumagamit ng puwersa ang Quetzalcoatlus sa mga paa nito para tumalon at lumipad. Mabilis na lumapit si Jiang Han na parang kidlat, gamit ang kanyang 10 metrong tangkad. Isang abot lang ay nahawakan na niya. Ang Quetzalcoatlus na lumilipad na 4 hanggang 5 metro mula sa lupa. Pagkatapos ay marahas din niya itong ibinagsak sa lupa. Ang natitirang huling Therizinosaurus ay halos mawalan na ng kaluluwa sa takot. Bumagsak ito sa lupa at hindi na naglakas loob na gumalaw. Muling umungol ng malakas at mayabang si Jiang Han. Dahil dito, nagmadali silang lumapit sa aking harapan. At buong katapatang yumuko sa akin bilang tanda ng pagsuko. Ang Quetzalcoatlus na dinidiin sa lupa ay wala ring nagawa kundi ang masunuring damapa sa lupa. At sa huli, ang Giganotosaurus at Spinosaurus na nahukay mula sa mga guho ay naging maamo na rin. Sa mundo ng mga dinosaur, sadya talagang kinakain ng malakas ang mahina. Ang malalakas ang iginagalang. At sa puntong ito, nasakop na rin ni Jiang Han ang lahat ng mga carnivorous na dinosaur sa loob ng Jurassic World. Ang kanyang puwersa ay lubos na lumawak. Pero, ito ay mga dinosaur lamang sa kalupaan. Hindi niya nakalimutan na sa gitnang lawa ng Jurassic World. Mayroon pang isang walang kapantay na Mosasaurus. Ang Mosasaurus na ito ay walang dadang. Ang pinakamalakas na nilalang sa buong serye ng Jurassic. Sa pelikula, ito ang kumain sa malaking boss na babaeng Indominus Rex sa isang kagat lang. Ang haba ng katawan nito ay hindi bababa sa 30 metro. Mas malaki pa ito kaysa sa tunay na Mosasaurus noong Cretaceous period. Kahit si Jiang Han ngayon ay hindi nangangahas na galitin ang isang ito. Sa ngayon, hindi nila pinapakialaman ang isa't isa. Hindi nagmamadali si Jiang Han na pasukuin ang Mosasaurus. Hahayaan na lang muna niya ito para sa hinaharap. Sa ngayon, mayroon siyang mas mahalagang bagay na kailangang gawin. Tinawag ni Jiang Han ang kanyang Jurassic Alliance. Pinamunuan niya ang mga ito sa isang dambuhalang parada, patungo sa kanilang huling destinasyon, ang Southern Dock Area ng Jurassic World. Southern Dock Area, ang pantalan ng buong Jurassic World, ay matatagpuan sa katimugang baybayin ng Isla Nublar. Ito ang tanging daungan para sa mga turistang pumapasok at lumalabas. Malalim na ang gabi, marami pa ring mga turista ang nagtitipon dito. Bigla, sa katahimikan ng gabi, mula sa malayo, umalingaw-ngaw ang isang dagandong na umabot hanggang sa kalangitan. Anong nangyayari? Kumukulog ba? Nag-angat ng tingin ang mga turista sa pantalan. Tumingin sila sa isang maitim na ulap na mabilis na papalapit sa kalangitan. Nang ito ay lumapit, natuklasan nilang hindi pala iyon isang maitim na ulap. Isa pala itong nilalang na pumapagaspas ang mga pakpak. Isang dambuhalang dragon na may 4 na paa at pakpak na mabilis na lumilipad palapit. Kahit na napakalayo pa, ramdam na ng lahat mula sa dambuhalang dragon na iyon ang isang napakalakas na presensya at kapangyarihan. Halimaw, lahat ng mga turistang nakakita sa eksenang ito ay napuno ng hindi mapigil ang takot at pagkakagulo. At itong dambuhalang dragon na may 4 na paa at pakpak na biglang lumitaw sa kanilang harapan ay hindi mukhang isang dinosaur mula sa Jurassic World. Malinaw na isa itong tunay na halimaw. Biglang nagkagulo ang mga turista sa pantalan. Sa sandaling iyon, sa likuran ng pantalan ay may lumitaw na isang grupo ng mababangis na carnivorous dinosaur. Hinaranggan nila ang daan para makatakas ang mga turista. Sunod-sunod silang human gal at umungol. Tila mariinggang nilang ipinapahayag sa sangkatauhan na mula ngayon, ang kapangyarihan sa islang ito ay mapupunta na sa mga dinosaur. Sa gitna ng matinding takot at pagkasindak, ang mga natitirang turista, para mabuhay, ay napilitang tumalon mula sa pantalan patungo sa karagatan. Desperado silang lumangoy para makatakas. Mula noon, wala nang natirang ni isang tao sa buong Isla Nublar. At simula ngayon, ito'y magiging isang lugar na lubusang ipinagbabawal sa mga tao. Mula sa malayo, pinagmasdan ni Jiang Han ang karagatan sa dilim ng gabi. Ano kaya ang nasa kabilang panig ng dagat? Mga kalaban, simula pa lang ang lahat ng ito. Pagsapit ng bukang liwayway, sumikat ang araw sa silangan. Nagsimula na ang isang bagong araw. Dapat sana ay isang magandang araw ito. Ngunit dahil sa isang biglaang balita, nagulantang ang buong mundo. Ang hawak ng Masrani Global Corporation,
Ang Jurassic World theme park na nasa Isla Nublar ay nakaranas ng malawakang pagwawala ng mga dinosaur. Nagdulot ito ng malaking bilang ng mga nasawi at nasugatan sa panig ng mga staff at turista. At sa araw na ito, isang top secret na dokumento ang ipinadala sa headquarters ng Monarch sa Castle Bravo, Bermuda. Sa loob ng opisina, si Dr. Serizawa Ichiro ay katatapos lang basahin ang top secret na dokumento. Ang Indominus Rex, hindi lang siya basta isang dinosaur, kundi isa siyang tunay na halimaw. Pag-ulong na sabi ni Dr. Serizawa sa sarili, ang top secret na dokumentong ito ay naglalaman ng katotohanan tungkol sa insidente ng pagwawala ng mga dinosaur sa Jurassic World. Ayon sa iilang nakaligtas sa insidente, sa huli, doon sa pantalan, may isang nakakatakot at dambuhalang dragon na may 4 na paa at pakpak ang lumitaw. Nagdala pa ito ng maraming carnivorous na dinosaur para pumatay. Kung hindi ako nagkakamali, yung huling lumitaw na dambuhalang dragon na may 4 na paa at pakpak ay ang Indominus Rex. Hindi ko inaasahan, pagkatapos ng pinuno ng mga unggoy na si Caesar. At ng 3 nagwawalang dambuhala, may isa na namang halimaw na gawa ng tao. Ang kanyang assistant sa tabi na si Vivian Graham ay namangharing nagsabi, ang kasakiman at pagnanasa ng sangkatauhan. Ang siyang wawasak sa sangkatauhan gamit ang sarili nilang mga kamay. Ngunit, huminga ng malalim si Serizawa Ichiro. Iyon ay ang paggamit ng mga halimaw na gawa ng tao para labanan ang mga halimaw ng kalikasan. Halimbawa, ang pinuno ng mga unggoy, si Caesar. Dati, isa lamang siyang ordinaryong chimpanzee. Ngunit dahil noong ipinagbubuntis siya ng kanyang ina, tinurukan ito ng isang espesyal na gamot. Ito ang naging sanhi kung bakit pagkapanganak, ang talino ni Caesar ay mas mataas pa kaysa sa karaniwang chimpanzee. At sa huli, 2 taon na ang nakalipas. Pinamunuan ni Caesar ang pag-aalsa ng mga unggoy. Sinakop nila ang Muir Woods National Monument sa San Francisco. Dahil dito, ang organisasyong Monarch sa Muir Woods National Monument ay nagtayo ng outpost bilang 11. At itinuring si Caesar bilang unang halimaw na gawa ng tao. Mayroon ding 3 nagwawalang dambuhala. Ang albinong gorilla na si George, ang lumilipad na lobo na si Ralph, at ang dambuhalang buwaya na si Lizzie. Sila rin ay dahil sa aksidenteng pag-inom ng biochemical agent mula sa isang genetics company. Ito ang naging sanhi ng kanilang mutation. 1 taon na ang nakalipas, naghasik sila ng lagim sa Chicago. Matapos maghasik ng lagim sa lungsod, ang 3 nagwawalang dambuhala ay umalis na parang walang nangyari. Hindi na malaman kung nasaan sila. Masasabi natin na ang 2 halimbawang nabanggit ay parehong nagpapatunay na hindi kayang kontrolin ng mga tao ang mga halimaw na ito na kanilang nilikha. Sa huli, sila rin ang magdurusa sa masamang bunga nito. Pero gaya nga ng kasabihan, ang tanging aral na natutunan ng sangkatauhan mula sa kasaysayan ay na hindi sila natututo ng anumang aral. Ang lalaking Indominus Rex na ito ay isa na namang madugong leksyon. Nangyari na ang trahedya, huli na ang lahat para sabihin pa ang anuman. Ang ingang organisasyong Monarch na lamang ang maaaring umayos ng gulong ito. Kaya agad na nagsulat ng kamay si Serizawa Ichiro ng isang application letter na ihahanda niyang isumite sa mga nakatataas sa organisasyong Monarch para magtayo rin sila ng isang outpost malapit sa Isla Nublar. Ito ay para bantayan at pag-aralan ng lalaking Indominus Rex na ito. Dahil dito, pinangalanan pa ni Serizawa Ichiro ang lalaking Indominus Rex na ito, Miraluz, model. Sa isang iglap, 3 araw na ang lumipas mula sa insidente ng pagwawala ng mga dinosauro sa Jurassic World. Ang mga katulad na insidente ay naging pangkaraniwan na sa mga nakalipas na taon. Halos taon-taon ay may nangyayaring isang malawakang pag-atake ng mga nag-mutate na hayop o halimaw. Sanay na ang mga tao rito. Ang kasikatan ng insidenteng ito ay mabilis ding hamupa sa paglipas ng panahon. Sanay na ang mga tao rito. Ang kasikatan ng insidenteng ito ay mabilis ding hamupa sa paglipas ng panahon. Ang ingang organisasyong Monarch lamang ang patuloy na nagmamasid sa sitwasyon sa Isla Nublar. Nakalikom na sila ng sapat na pondo at mga tauhan at handa nang tumungo sa Isla Nublar. Matapos paalisin ng lahat ng tao sa isla, sinimulan na rin ni Jiang Han na ayusin ang mga dinosauro sa loob ng Jurassic World. Ang unang dapat isaalang-alang ay ang problema sa pagkain. Dahil wala na ang mga taong nag-aalaga sa kanila. Para makakuha ng pagkain, kailangan na nilang umasa sa sariling pangangaso. Kailangan pa rin matutong magtipid at maghanap ng bagong mapagkukunan. Pagtitipid, ibig sabihin, may kontrol sa pangangaso. Kaya't ang mga Triceratops, Ankylosaurus, Parasaurolophus, at iba pang mga herbivore na dinosauro ay itinaboy niya lahat sa hilagang bahagi ng Isla Nublar. Pagsapit ng takdang oras, pinapayagan ang mga carnivore na dinosauro na pumunta roon para manghuli. Paghahanap ng bagong mapagkukunan, ito ay ang paghahanap ng ibang pagkain sa labas ng Isla Nublar. Mas pinipili pa rin ni Jiang Han ang maghanap ng bagong mapagkukunan. Tutal, para makakuha siya ng mas maraming gene points, kailangan niyang patuloy na manghuli at kumain. Bukod dito, kailangan din niyang samantalahin ang pagkakataong ito para maghanap ng bagong tirahan sa labas ng Isla Nublar. Ayon sa kwento ng seryeng Jurassic, ang natutulog na bulkan sa Isla Nublar ay sisubog sa loob ng ilang taon. Bago iyon mangyari, kailangan talagang makahanap ni Jiang Han ng ibang angkop na tirahan sa pinakamataas na palapag ng control tower. Ang pinakamataas na puntong ito sa Jurassic World ay naging kanyang sariling pugad na. Binuksan ang simulator panel. Gaya ng dati, nagsimulang magdagdag ng points si Jiang Han. Una, idinagdag niya kaagad ang naipon niyang gene points sa Brachiosaurus gene sa loob ng ilang araw. Sa maikling panahon lang, ang katawan ng Tyrannosaurus ay muling lumaki sa bilis na kitang-kita ng mga mata.
Sa huli, ang haba ng katawan ni Jiang Han ay umabot sa 30 metro. Ang taas ay may 15 metro. Ang haba ng pakpak ay halos 100 metro. At ang bigat ay umabot sa 500 tonelada. Higit pa sa blue whale, ang pinakamalaking hayop sa Earth. Ang tunay na ikinagulat ni Jiang Han ay ang walang katapusang paglaki matapos ang pag-unlad ng kanyang dambuhalang katawan. Binigyan siya nito ng kakayahang lampasan ang limitasyon. Ang kakayahang lumaki ng walang katapusan. Ang 30 metrong haba at 500 toneladang bigat ay simula pa lang. Matapos magdagdag ng points sa Brachiosaurus gene, pinatibay naman ni Jiang Han ang Pterosaur gene. Agad niyang pinalakas ang Dragon Wing Flight sa level 3. Ang bilis ng paglipad ay tumaas sa 300 kilometro kada oras. Naubos na ang lahat ng gene points ni Jiang Han. At ang epekto ng pagpapalakas ay kitang-kita. Sa sumunod na segundo, walang takot na ipinagaspas ni Jiang Han ang kanyang mga pakpak ng dragon na 100 metro ang lapad at kayang takpan ang kalangitan. Sabay ng isang pagtalon mula sa kanyang mga hulihang binti, buong husay siyang lumipad. Parang isang rocket, agad siyang sumibad pataas sa mga ulap. Nilipad niya ang buong paligid ng Isla Nublar. Saan man siya dumaan, nagiiwan siya ng malakas na hangin na parang pagsabog. Bukod pa riyan, sa mga nakalipas na araw, ako rin ay nakakuha ng 2 bagong gene abilities. Pachycephalosaurus gene, ang thick skull. Parasaurolophus gene, ang sonic emission. Una, ang thick skull mula sa Pachycephalosaurus gene. Matapos makuha ni Jiang Han ang Pachycephalosaurus gene, ang mga buto sa tuktok ng kanyang bungo ay naging mas makapal at mas matigas. Pangalawa, ang sonic emission mula sa Parasaurolophus gene. Matapos niyang makuha ang Parasaurolophus gene, kahit na walang tumubong crest sa kanyang ulo, nagkaroon din siya ng kakayahang maglabas ng sound waves at malayang kontrolin ang frequency at tono nito. Ang gamit nito ay maaaring maging napakalawak. Nagbibigay daan ito sa kanya na makatanggap ng impormasyon sa pamamagitan ng sonar sound waves. Para sa pag-detect o kahit paggamitin bilang isang sonic weapon, buksan ang aking data panel. Lahi, malupit na Tyrannosaurus Rex. Datos ng katawan, haba, 30 metro. Taas, 15 metro. Timbang, 500 tonelada. Masyado pa rin kaunti ang mga gene point. Hindi talaga sapat. Habang lumilipad si Jiang Han, ay napaisip din siya ng malalim. Mukhang kailangan ko na talagang umalis sa Isla Nublar para maghanap ng mas marami pang mabibiktima. At saka, sa loob ng ganito katagal, ang kanyang life level ay nananatili sa yugto ng kakaibang halimaw. Kung paano nga ba eksaktong mapapataas ang life level, at kung ano ang susunod na yugto, wala pang ideya si Jiang Han sa ngayon. Pero bago iyon, tatapusin ko muna ang huling nakatagong panganib sa Jurassic World. Munting Mosasaurus, maghanda kang salubungin ang iyong hari. Gitna ng Jurassic World, Honghu area. Ito ang katubigang pinag-aalagaan ng Mosasaurus. Nitong mga nakaraang araw, naging balisa ang Mosasaurus sa Honghu. Walang ibang dahilan. Ilang araw nang walang sinumang taong dumarating para pakainin ito. Ang lahat ng ito ay ayon sa utos ni Jiang Han. Ang hayaang magutom ang Mosasaurus ng matagal, ay makapagpapababa ng husto sa lakas nito sa pakikipaglaban. Ngayon na humihina ang isa at lumalakas naman ang kabila. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon para mapasuko ang Mosasaurus. Nagpatuloy sa paglipad si Jiang Han. Mabilis siyang nakarating sa himpapawid ng Honghu area. Sa ilalim ng tila payapang ibabaw ng tubig, biglang umalon ang malakas na agos. At sa sumunod na segundo, ang ibabaw ng tubig ay parabang binagsakan ng isang bombang panlubog. Bigla itong sumabog, kasabay ng pagtalsik ng tubig sa lahat ng dako. Isang dambuhala at mabangis na bunganga, ang diretsong sumugod para sakmalin si Jiang Han sa himpapawid model. Hanggang sa tuluyang lumitaw ang dambuhala nitong katawan mula sa tubig. At doon, nakita na ang tunay nitong anyo. Isa pala itong higanteng mosasaur na may habang higit sa 30 metro. Ikaw na nga ang hinihintay ko. Kumagit na ang isda sa pain. Walang alinlangang inilabas ni Jiang Han ang isang pares ng dambuhalang kuko na animoy karit. At sakto nitong sinunggaban ang nakabukang itaas at ibabang panga ng mosasaur. Tila hindi rin inaasahan ng mosasaur na ganito kadumi maglaro ang kalaban nito. Pilit nitong isinasara ang kanyang itaas at ibabang panga. Pero ang lakas na ipinakita ni Jiang Han ay higit na nakahihigit sa kanya. Hindi lang nito maisara ang bibig, kundi pati na rin ang kanyang katawan ay mahigpit na hawak nito. Umakyat ka sa lupa, sa muling pagpagaspas ng 100 metrong pakpak ng dragon ni Jiang Han. Ang dambuhalang katawan ng dragon ay sapilitang kinalagkad ang mosasaur. Ang halos 200 toneladang katawan ay umangat sa ere. Nang unti-unting makaalis sa tubig, tuluyan nang nagpanik ang mosasaur. Tulad ng isang isdang kinakapos sa hininga, ito'y nagpagulong-gulong at nagpumiglas ng husto. Ngunit sa harap ng Tyrannosaurus Rex na mas malaki pa kaysa rito ngayon, ang pagpupumiglas nito ay parang pag-ugalang sa isang puno. Bang! Sa huli, dinala ni Jiang Han ang napakalaking mosasaur. Itinaas niya ito sa ere na may taas na ilang 10 metro. At saka malakas na inihagis. Itinapon niya ito sa kalupaan. Kung sa tubig ang labanan, kahit na may bentahe siya sa laki, ngunit dahil hindi siya sanay sa tubig, mayroon pa ring panganib laban sa mosasaur. Pero kung sa himpapawid o sa lupa ang laban, ang mosasaur ay walang ibang kahahantungan kundi ang maging pulutan. Ang mosasaur na bumagsak sa lupa, ay patuloy pa ring nagpupumiglas gamit ang dambuhalang katawan. Nagulat ang mga dinosaur na sina Gray at Rexy na nasa di kalayuan. Hindi nila maiwasang mamangha sa mosasaur. Sa dambuhalang laki at nakakatakot na lakas nito. Ngunit mas lalo silang namangha sa kakayahan ni Jiang Han na talunin ng ganito kalaking isang mosasaur na tila laruan lang sa kanya. Hindi nagtagal, unti-unti nang huminto sa paggalaw ang pagod na mosasaur. Tuluyan na itong naging isda sa sangkalan na handa ng katayin.
Nang makita ito, ang Tyrannosaurus Rex na nasa himpapawid ay sakalang lumapag sa lupa. Nagpakawalo siya ng isang mariingal na Eitangal sa naghihingalong Mosasaurus. Ang Mosasaurus na halos wala ng buhay, ay wala nang natitirang kayabangan. Napilitang sumuko sa ilalim ng kanyang dambuhala at mariingal na katawan ng dragon. Matapos magpakita ng pagsuko ang Mosasaurus, muli itong ibinalik ni Jiang Han sa katubigan ng Honghu District. Maituturing na hinayaan niya itong makatakas sa bingit ng kamatayan. Sa huli, binigyan pa niya ng gantimpala ang Mosasaurus ng isang bangkay ng Brachiosaurus na tira mula sa kanyang kinain. Dahil dito, ang kanina pang gutom na Mosasaurus ay agad na nagsimulang magpakabusog. Mula ngayon, hanggat may pagkain ako, hinding-hindi ka magugutom. Bibigyan pa kita ng kalayaan. Ang karagatan sa labas ay higit na mas malawak kumpara sa maliit na lawa na ito. Ginamit ni Jiang Han ang kanyang Eitangal upang ang kanyang mensahe ay malinaw na may parating sa Mosasaurus. Katulad ng ibang mga dinosaur, ang Mosasaurus, mula pa noong ito'y maliit, ay palaging nakakulong sa loob ng isang makitid na lawa. Ngayong nasira na ang mga pasilidad ng kuryente ng Jurassic World. Natural na nawalan ng bisa ang high voltage electric fence. Ang mga pader ay nabuksan na rin. Ang lawa ay konektado na ngayon sa karagatan sa labas. Naintindihan ng Mosasaurus ang kanyang ibig sabihin. At nagpakawala ito ng isang malalim at mahabang Eitangal bilang tugon, na nagpapahiwatig ng taus-pusong pasasalamat. Sa mga oras na ito, maituturing ng kumpleto ang pagtitipon ng buong Jurassic Alliance. Muling ipinagaspas ni Jiang Han ang kanyang mga pakpak ng dragon at lumipad paitaas. Isang Eitangal, ang nagpatipon sa lahat ng mga miyembro ng Jurassic Alliance. Sa kalangitan, lumilipad ang Quetzalcoatlus, kasama ang isang grupo ng mga pterosaur. Sa katubigan, umahan ang Mosasaurus mula sa lawa. Sa kalupaan, ang babaeng Indominus Rex na si Gray, ang Tyrannosaurus Rex na si Rexy, ang Giganotosaurus, ang Spinosaurus, at marami pang ibang carnivorous na dinosaur ay mabilis na tumakbo papalapit. Ang ganitong porma sayon, ang ganitong tindig, ay ang tunay na pagbabalik ng hari ng mga dragon. Sa loob ng ilang araw na ito, nagkaroon din ng pag-aayos sa loob ng Jurassic Alliance. Bilang pinuno ng lahat ng mga dinosaur, si Jiang Han, ay natural na itinalaga bilang ang makapangyarihang Jurassic Dragon King. Nasa pinakamataas siyang pwesto. Sumunod naman ay si Gelei, ang kapatid na babae ng Dragon King. Kasunod nito ang Jurassic 5 Dragon Generals. Sila ay ang Mosasaurus, Giganotosaurus, Tyrannosaurus Rex, Quetzalcoatlus, at ang Spinosaurus. Pagkatapos niya ay ang Jurassic 8 Dragon Knights. Sa puntong ito, formal nang naitatag ang Jurassic Alliance. Ang kanilang naging slogan ay, "Gawing dakila muli ang lahi ng mga dragon." Binabati kita, natapos mo na ang Jurassic World. Nakatanggap ng gantimpalang 2,000 Gene Points. Isang mensahe mula sa simulator. Ang umalingaw-ngaw sa pandinig ni Jiang Han. Jurassic World, natapos na. Natigilan si Jiang Han. Agad niyang naramdaman ang pagbuhos ng napakaraming impormasyon sa kanyang isipan. Dahil dito, sa mundong kanyang ginagalawan, nagkaroon siya ng mas malinaw na pag-unawa. Ang mundong ito kung nasaan siya, ay hindi lang mundo ng pelikulang Jurassic World, kundi isang mundong pinagsama-sama ang iba't ibang monster movies. Rise of the Planet of the Apes, Rampage, The Great Wall, The Meg, Kong, Skull Island, Godzilla. Ang mga dinosaur ng Jurassic ay isang maliit na bahagi lamang nito. Ang mundong ito ay hindi simple tulad ng inaakala niya. Ang Jurassic World ay marahil isang beginner's village lamang. Si King Kong, si Godzilla, si Ghidorah at iba pang mga Titan monster ay totoong nabubuhay. Ang mga yan ay may taas na higit 100 metro. Si King Kong, si Godzilla, si Ghidorah at iba pang mga Titan monster ay talagang nag-e-exist. Iyon ay mga nilalang na may taas na higit sa 100 metro. Mga Titan na halimaw na may bigat na 10,000 hanggang 100,000 tonelada. Interesante, ngunit mabilis na tinanggap ni Jiang Han ang katotohanan ito. At nagkaroon pa siya ng mas malaking pananabik at inaasahan para sa hinaharap. Dahil dito, mas naging mapanghamon ang hinaharap. Pagbalik sa kasalukuyan, ang bagong nakuha na 2,000 Gene Points. Tamang-tama para gamitin lahat para i-upgrade ang mga natitirang Pterosaur Gene, Pachycephalosaurus Gene, at Parasaurolophus Gene. Sa susunod na antas, Pterosaur Gene, ang Dragon Wing Flight ay naging Sonic Flight. Ang lakas ng pakpak ay tumaas ng 5 beses. Ang bilis ng paglipad ay maaaring umabot sa bilis ng tunog. 1,224 na kilometro kada oras. Pachycephalosaurus Gene, ang thick skull ay naging bronzehead iron bones. Ang mga buto sa buong katawan ay pinalakas. Ang tibay nito ay maihahambing sa bakal. Parasaurolophus Gene, ang sonic wave emission ay naging sonic pulse. Mga high energy na sound wave na nagmumula sa bibig. Matapos ay compress ay mabilis itong itutulak. Lumilikha ng napakalakas na shockwave. Hindi nagtagal, natapos na ang pag-upgrade sa 3 gene. Nagdulot na naman ito ng napakalaking paglakas kay Jiang Han. Ngayong naresolba na ang mga panloob na problema at naitatag na ang kaayusan. Pagkatapos nito, naghanda na si Jiang Han na magpalawak ng teritoryo. Maaari muna akong pumunta sa Isla Sorna para tingnan. Bahagya siyang nag-isip. Ang una niyang target ay ang Isla Sorna, ang kapatid na isla ng Isla Nublar. Matapos magbigay ng instruksyon kay Gray, dumiretso siyang lumipad pakanluran. Ang target niya ay ang Isla Sorna. Pagkatapos umalis sa Isla Nublar, ang bumungad sa kanyang paningin ay ang malawak at walang hangganang karagatan. At ang Isla Sorna ay nasa 140 kilometro sa kanluran ng Isla Nublar. Ngunit ang ganitong distansya para kay Jiang Han ay ilang minutong paglalakbay lamang. Habang lumilipad sa kalangitan, patuloy na bumibilis si Jiang Han. Pabilis ng pabilis ang kanyang lipad.
Ang air resistance na kanyang nararanasan ay palaki rin ng palaki. Ang namumuong hangin sa kanyang harapan ay tuluyan niyang itinulak at hinawi. Bumuo ng isang shockwave mula sa unahan hanggang sa dulo. At sumabog ito sa isang dagandong nakasinlakas ng kulog. Sonic boom. Walang duda na sa sandaling ito, nalampasan na ni Jiang Han ang sound barrier. At tuluyan nang nakamit ang paglipad sa bilis ng tunog. Samantala, sa Isla Sorna, ang advance team mula sa Monarch Organization ay nakarating na rito sakay ng ilang Black Hawk helicopter. Isa na namang islang liblib sa gitna ng karagatan. Sawang-sawa na ako sa mga isla. Ang nagsasalita ay ang kapitan ng advance team na ito, si James Conrad. Dati siyang ahente ng British Air Force Special Forces. Noong taong 1973, nagtungo siya sa isang lugar sa isang misteryosong isla sa South Pacific, ang Skull Island. Bagamat pinalad siyang makatakas mula sa impyernong iyon at sumali sa Monarch Organization. Ngunit dahil doon, nagkaroon si James ng matinding trauma sa mga islang katulad nito. Pero sa pagkakataong ito, inutusan siya ng mga nakatataas sa Monarch Organization. Kasama ang partner niyang si Weaver na pamunuan ng advance team. Patungo sa Isla Sorna para magsiyasat at pumili ng lokasyon para sa Outpost 13. Huwag kang mag-alala, isa lang itong simpleng misyon para maghanap ng lokasyon. Wala nang gaanong dinosaur ang natitira sa Isla Sorna. Hindi ito kasentakot ng Skull Island. Pampapalagag loob na sabi ni Weaver, ang deputy captain. Sa huli, tumango na lang si James. Nandito na rin lang tayo. Wala nang magagawa ang pagrereklamo. Matapos ang masusing paghahanap at pagsisiyasat ng advance team, nakumpirma nilang ang napiling lokasyon ay nasa silangang bahagi ng karagatan ng Isla Sorna. Ayos na siguro to, maghanda na tayong bumalik. Sa wakas, natapos din. Pinunasan ni James ang pawis sa gilid ng kanyang noo. Sabi niya, ewan kung bakit, mayroon siyang di magandang kutob. Nakumpirma na ng advance team ang lokasyon. At isa-isang sumakay sa mga Black Hawk helicopter. Handa nang bumalik sa Monarch Organization para magulat. Bigla na lang, isang dambuhalang bato ang biglang lumipad sa himpapawid. Tumpak na tinamaan ng isang Black Hawk helicopter na kara rating pa lang. Nabasag ang rotor nito. Agad na nawalan ng lakas ang Black Hawk helicopter. Bumagsak ito mula sa langit at hamampos sa lupa. Malakas na bumagsak. Diyos ko, anong nangyari? Biglang nakita ni Weaver ang eksenang ito. Hindi niya mapigil ang mapasigaw. King Kong. Tila may natuklasan si James. Para siyang tinamaan ng kidlat. Nanlaki ang mga mata niya sa hindi makapaniwala. King Kong. Naguluhan si Weaver. Hindi ba't nasa Skull Island si King Kong? Paanong napunta siya sa Isla Sorna? Ngunit sa sumunod na segundo, nakakita siya ng isang higanteng albino na gorilya na lumabas mula sa kagubatan. Ang mga kalamnan nito ay malakas at matipuno. May taas itong 12 metro at may bigat na 9 na tonelada. Tumayo ang albinong gorilya na parang tao. Hinampos ng malalakas na braso ang sariling dibdib. Nagpakawala ito ng nakabibinging Eitenggal. Hindi siya si King Kong. Siya ang isa sa 3 halimaw na nagwala sa Chicago 1 taon na ang nakalipas. Isa sa 3 nagwawalang dambuhala. Ang albinong gorilya, si George. Agad siyang nakilala ni Weaver. Labis siyang nagulat. Hinahanap na ng kanilang organisasyong Monarch ang 3 ito. Nagwawalang dambuhala sa loob ng mahigit 1 taon. Hindi nila inasahan na silang lahat ay nagtatago sa inabandonang isla ng Sorna. Mag-ingat, bumagsak ang Black Hawk 3. Black Hawk 2, pumunta para sumagip. Pilit na pinanatili ni James ang kanyang pagiging kalmado. Agad siyang nagbigay ng utos sa pamamagitan ng komunikador. Sa sandaling iyon, muling lumitaw mula sa kagubatan ang isang mas malaki pang higanteng lobo. Ang buong katawan ng higanteng lobo ay nababalutan ng model. Maitim at matutulis na balahibo na parang karayom. Ang mga braso at binti nito'y payat at maliksi na parang cheetah. Kumikinang ang mga kuko nitong parang labaha na may nakakakilabot na talem. Sa likod at buntot nito ay may tumutubo ring mga tinik na parang sa porcupine. Umaabot sa 26 na metro ang haba ng katawan. 14 na metro ang taas ng balikat. At may bigat na 13.8 tonelada. Bilis, umatras na tayo. Si James mismo ang nagpapalipad ng helicopter na Black Hawk 1. Nagmamadali siyang itaas ang lipad. At lumiko para tumakas patungo sa direksyon ng dagat sa silangan. Nang makitang hindi sumusunod ang albino na dambuhalang gorilya at ang lumilipad na lobo. Nakahinga ng maluwag si James. Ngunit kara-rating pa lang ng helicopter na Black Hawk 1 sa baybayin. Biglang sumabog ang dating payapang dagat. Mula rito, lumitaw ang isang bibig na sapat ang laki para lunukin ang buong helicopter, isang dambuhalang bibig ng buwaya. Isa itong dambuhalang buwaya na mas malaki pa sa pinagsamang albino na gorilya at lumilipad na lobo. Umaabot sa nakakagulat na 68.5 metro ang haba nito. May taas na 18.5 metro. May bigat na 150 tonelada. Ang dambuhalang buwayang si Lizzie. Naramdaman ni Weaver na para bang gumuho ang kanyang mundo. Ang albino na gorilyang si George at ang lumilipad na lobong si Ralph ay nakaamoy lamang ng sumangan na gas mula sa biochemical gene agent, kaya limitado lang ang kanilang mutation. Samantalang ang dambuhalang buwayang si Lizzie ay direktang nilunok ang buong bote ng biochemical gene agent. Samantalang ang dambuhalang buwayang si Lizzie ay direktang nilunok ang buong bote ng biochemical gene agent, kaya naman mas nakakatakot ang naging mutation nito. Ang malaking bibig ng dambuhalang buwaya ay eksaktong kumagit sa buntot ng helicopter na Black Hawk 1. At marahas itong inihagis pababa mula sa ere. Babagsak na tayo. Humanda sa pagbagsak. Pasiga na sabi ni James. Para sa kanya, pamilyar na ang eksenang ito. Sa isang malakas na kalabog. At ang bumabagsak na helicopter na Black Hawk 1 ay bumulusok sa baybayin.
Ang tubig dagat ang sumalo sa lakas ng pagbagsak. Agad na tinanggal ni na James at Weaver ang kanilang mga seatbelt. At ginawa ang lahat para makatakas mula sa bumagsak na helicopter. Pero, pag-ahon pa lang nila mula sa tubig, agad nilang nakita ang dambuhalang si Leeds, ang higanteng buwaya, na ang katawan ay parang isang kabundukang nakaharang sa kanilang harapan. Ang napakalaki nitong bibig at nagkikiskisang mga pangil ay napakalapit sa kanila. Sa harap ng ganitong klaseng halimaw, wala silang pinagkaiba sa dalawang langgam. Sa sandaling inakala ni na James at Weaver, nakatapusan na nila, biglang may umalingaw mula sa kalayuan sa itaas ng kalangitan. Sunod-sunod na nakabibinging sonic boom, na parang dumadagundong nakulog. Kahit na napakalayo, sa sandaling marinig nila ang Eitingal. Naramdaman ni na James at Weaver ang pagyanig sa kanilang mga eardrum, na para bang sila'y nabingi. Paging ang higanteng buwaya na si Leeds ay napaatungal ng mahina dahil sa sakit. Hindi na niya pinansin ang dalawang maliit na langgam. Iniikot ang dambuhalang katawan, at tumingin sa pinanggalingan ng Eitingal. Iyon ay, nang sa wakas ay nakabawi na sila sa kanilang kalagayan. Tumingala sina James at Weaver. Ang nakita nila ay isang dambuhalang may 4 na paa na abot langit. Ang anyo ng isang may pakpak na dragon na papalapit sa nakakagulat na bilis. Ang 100 metrong pakpak nito na tumatakip sa kalangitan, sa bawat pagaspas, ay nagdulot ng isang malakas na buhawi sa baybayin ng Isla Sorna. Iyon ang lalaking Indominus Rex mula sa Isla Nublar, si Mira Roz. Sabay na napasigaw sa gulat ang dalawa, at nakilala nila kung sino ito. Kung ikukumpara sa mga impormasyong napanood nila bago sila umalis, tila mas lumaki pa ang katawan ni Mira Roz. At paanong naging ganoon kabilis ang paglipad niya? Nakakagawa pa ito ng sonic boom. Palinaw na naabot nito ang bilis ng tunog. Sa gitna ng rumaragasang buhawi, ang higanteng buwayang si Leeds, ang lumilipad na lobong si Ralph, at ang albinong gorilyang si George ay sabay-sabay na umungal sa galit. Para sa kanila, ang Isla Sorna ay ang kanilang teritoryo, at ang dragon na ito ay isang tunay na mananakop. Mga dambuhalang halimaw. Ang 3 dambuhalang halimaw na ito, model, parang pamilyar. Ang dumating ay walang iba kundi si Jiang Han, na pumunta sa Isla Sorna para imbestigahan ang sitwasyon. Isang albinong malaking gorilya, isang lumilipad na lobo, isang dambuhalang buwaya. Hindi ba't sila ang 3 dambuhalang halimaw mula sa pelikulang Rampage? At talagang nagpakita pa sila sa Isla Sorna. Sadyang napakaganda ng tiyempo ng pagdating. Sakto, kailangan ko na talaga ng gene points. Barya-barya lang ang gene points na nakukuha ko mula sa mga ordinaryong hayop. Tanging sa pamamagitan lang ng pagpatay sa mas malalakas na halimaw o mga dambuhala. Ako makakakuha ng mas maraming gene points. Itong 3 dambuhalang halimaw, mukha pa lang, matataba na at makakatas. Siguradong maraming gene points ang makukuha sa kanila. Agad na tinarget ni Jiang Han ang isa sa kanila. Ang pinakamaliit, si George, ang albinong gorilya. Itiniklop niya ang kanyang dambuhalang mga pakpak ng dragon. Tila isang bulalakaw na mabilis na bumulusok mula sa langit. Isang nakakatakot na anino ang tuluyang bumalat sa kanya. Nang makita ng albinong gorilya na si George ang T-Rex na papalapit sa kanya, itinaas niya ng mataas ang malaking bato. Nang makita ng albinong gorilya na si George ang T-Rex na papalapit sa kanya, itinaas niya ng mataas ang malaking bato, at buong lakas na ipinukol ito sa kanyang ulo. Hindi man lang umiwas o umilag si Jiang Han. Hinayaan lang niyang tumama ang malaking bato sa kanyang ulo. Isang malakas na lagabog ang narinig. Ang buong bato ay agad na nagkandurog-durog sa pagtama. Samantala, ang bungo ni Jiang Han na pinalakas ng genes ng Pachycephalosaurus ay kayang-kayang salagin ang buong puwersa ng impact. Hindi man lang siya nagalusen. Pamatay ka. Sa sumunod na segundo, ang pares ng malamig at kumikinang na bakal na kuko sa unahan niyang mga paa, gamit ang puwersa ng kanyang pagbulusok, ay parang kidlat na tumama sa leeg ng albinong gorilya na si George. Direktang tinarget ang kanyang ulo. Ang buong pangyayari ay parang naghiwa lang ng prutas gamit ang matalas na kutsilyo. Ang albinong gorilya na si George, na kanina lang ay puno pa ng buhay. Sa isang iglap, ang ulo niya ay tuluyan ng nahiwalay sa kanyang katawan. Naging isang pugot na bangkay na lamang itong bumagsak sa lupa. Napatay mo ang isang mutated na silverback raccoon. Nakatanggap ng 1,000 gene points. Sa pagsusuri ng genes nito, natuklasan ang mga sumusunod. Silverback raccoon gene, muscle density. Shark gene, infinite growth. Blue whale gene, rapid growth. Beetle gene, 100 beses na explosive power. 1,000 gene points, gaya ng inaasahan sa isang mutated beast. Ang dami talagang gene points na nakuha mula rito. Ang ikinagulat din ni Jiang Han ay, matapos niyang mapatay ang albinong gorilya na si George, hindi niya inaasahang nakuha mula sa katawan nito ang eksaktong 4 na magkakaibang animal genes. Mukhang ito ang sanhi ng mutation nito, dahil sa biochemical genetic agent, pero mas mabuting hintayin munang matapos ang laban bago kunin ang mga spoils. Naglalaban na sila, bilis, umalis na tayo rito, habang nakatuon ang atensyon ng mga nagwawalang higanteng halimaw. Nagmamadali sina James at Weaver, na tumakas mula sa gitna ng matinding labanan. Dahil kung hindi, baka sa isang pagkakamali ng mga higanteng halimaw, ay madudurog lang sila na parang mga langgam. Sa sandaling iyon, ang flying wolf na si Ralph ay nagpakawala na ng isang nakakagulat na bilis na parang cheetah para lumapit, at bigla itong tumalon ng malakas. Ibinuka ang malaki nitong bibig at sinakmal ang katawan ng Tyrannosaurus Rex. Ang malakas na pagkagat ng flying wolf na si Ralph, hindi lang nabigong punitin ang mga kaliskis ni Jiang Han gaya ng inaasahan niya. Sa halip ay nabali pa mismo ang sarili niyang mga ngipin, para siyang kumagat sa isang napakatigas na bakal. Nabigo sa unang pag-atake, ang flying wolf na si Ralph, na parang isang assassin,
ay agad na ibinuka ang kanyang mga braso at binti para iladlad ang kanyang wing membrane. At lumipad pataas, nais niyang tumakas sa malayo. Pero paano naman hahayaan ni Jiang Han na basta na lang ito makatakas? Sa isang talon ng kanyang malalakas na binti sa likod, kasabay ng pagpagaspas ng kanyang mga pakpak ng dragon. Ang malaking katawan ng dragon ay umangat din mula sa lupa. Inabot at hinawakan ng kanyang mga kuko na parang karitang binti sa likod ni Ralph. Sa isang simpleng hila lang, ang maliit na katawan ng flying wolf na si Ralph ay ibinagsak sa lupa ng Tyrannosaurus Rex. Kasunod nito, dumagan ang kanyang katawan ng dragon, at buong bigat na tumapak sa ulo ng lumilipad na lobong si Ralph. Higit sa 500 toneladang bigat, sa isang iglap ay napasigaw ng malakas sa sakit ang lumilipad na lobong si Ralph. At agad na nawalan ng buhay. Napatay mo ang isang mutated na Grey Wolf Beast, nakatanggap ng 3,000 Gene Points. Natuklasan sa pagsusuri ng Gene nito, Grey Wolf Gene Stamina Enhancement Level 1. Sa paghahambing, mas maraming Gene Points ang nakuha mula sa lumilipad na lobong si Ralph. At mas marami ring animal genes ang nakapaloob sa katawan nito. Ngunit bago pa man siya makahinga ng maluwag, ang dambuhalang buwayang si Liz na malaki ang katawan ngunit mabagal kumilos, ay papalapit na ngayon kay Jiang Han. Hindi lang malaki ang katawan ng isang ito, napakalakas din ng kanyang atake at depensa. Ang kanyang malaking bibig na may nakakatakot na lakas ng kagat ay kayang durugin maging ang isang tangke. Ang makapal na kaliskis nito na may buto sa loob ay kayang madaling labanan ng anumang karaniwang armas ng mga tao. Hindi magiging madali ang pagharap sa kanya. Pagkalapit, ang dating mabagal na dambuhalang buwayang si Liz ay biglang iwinasiwas ang kanyang buntot. At ang itaas na bahagi ng katawan nito ay biglang tumalbog na parang isang spring. Napakalakas na puwersa. Naramdaman ni Jiang Han ang isang malakas na bugso ng hangin na humahagibis patungo sa kanya. Ang dambuhalang bibig ni Liz ay bumuka ng sobrang laki, patungo sa leeg ni Jiang Han. Kapag nakagat siya nito, at isabay pa ang kilalang death roll skill ng mga buwaya, ang kahihinatnan ay hindi maisip, pero mas mabilis ang reaksyon ni Jiang Han. Ang kanyang psychic perception ay nagbigay daan sa kanya na mahulaan ng maaga ang mga galaw ng dambuhalang buwayang si Liz. Sakto niyang nahawakan ang itaas na panga nito, at marahas na ibinuka palabas. Naramdaman ng dambuhalang buwayang si Liz ang panganib. Agad itong nagpumiglas, pero huli na ang lahat. Ang buong bibig niya ay pilit kong pinunit mula sa gilid, at hindi na niya ito maisara pa. Ang dambuhalang buwayang si Liz na nasasaktan ay umungol sa matinding sakit. Ang kanyang malaking katawan ay desperadong nagpumiglas, at nakawala sa pagkakahawak ng Tyrannosaurus Rex. Kung ganoon, nagpa siya si Jiang Han na sirain ang depensa nito mula sa loob. Gamit ang shockwave mula sa malalakas na paghampas at pagbagsak, pinuntirya niya ang mga buto sa loob ng higanteng buwaya na si Liz. Nang ihampas at ibagsak ito ni Jiang Han ng mahigit 10 beses. Ang lupa sa paligid ay butas-butas na. Napansin niyang tuluyan nang nawalan ng malay ang higanteng buwaya na si Liz. Ang mga buto sa buong katawan nito ay halos maduraj at maging pulbos. Nanlambot na lang ang katawan nito. Naging isang malaking piraso ng karne na handa ng katayin. Nakapatay ka ng isang mutated American alligator. Nakakuha ng 10,000 gene points. Mula sa pagsusuri ng genes nito, natuklasan ang Alligator Gene, Bone Armor Plating, Level 1. Napakagandang huli. Nakapatay ako ng 3 rampage na higanteng halimaw. Sa isang iglap, binigyan ako ng mga ito ng 14,000 gene points. Binabati kita, na kumpleto mo na ang Rampage Giant Beasts. Gantimpala, 3 Rampage Potion. Rampage Potion, mula sa pelikulang Rampage, nagawa ng Gene Energy Company, isa itong Gene Biochemical Potion. Pinaghaluan ng genes mula sa iba't ibang hayop, na kayang magdulot ng genetic mutation sa mga hayop. Sa sandaling iyon, may isa na namang tunog ng abiso ang umalingaw-ngaw sa tenga ni Jiang Han. Rampage Potion. Sobrang natuwa si Jiang Han. Napakagandang bagay nito, kahit na hindi niya naman ito kailangan. Dahil hindi naman siya nagkukulang sa iba't ibang animal genes na nasa Rampage Potion. Hanggang sa matapos ang laban, unti-unting nawala ang usok at alikabok. Saka lang napansin ni Jiang Han sina James at Weaver sa baba. Tulad lang ng mga taong normal na naglalakad, na hindi napapansin ang maliliit na langgam. Dahil masyado akong tutok sa pakikipaglaban kanina, hindi ko rin napansin ang maliliit na taong ito. At itong 2 tao na to, parang pamilyar sila sa akin. Hindi ba't sila ang masamang Diyos na si Loki at si Tita Marvel? Pero agad ding napansin ni Jiang Han, na mga ordinaryong tao lang pala sila. At sa malapit, nandoon din ang dating pinabagsak ng 3 Rampage na higanteng halimaw, ang Black Hawk Helicopter. Malinaw na makikita sa katawan nito ang isang logo na hugis imbudo na nakahiga. Organisasyong Monarch, sa wakas ay nakilala na rin sila ni Jiang Han. Kaya pala ang 2 taong ito ay mula sa Organisasyong Monarch ng Monsterverse. Ano kaya ang layunin ng mga taga-Organisasyong Monarch sa pagpunta sa Isla Sorna? Ang tugisin ang 3 nagwawalang dambuhalang halimaw. O baka naman ang target nila ay ako at ang mga Jurassic dinosaur. Ano man ang dahilan, ayaw ni Jiang Han na mayroong mga taong nagmamanman sa loob ng kanyang teritoryo. Kahit pa ang Organisasyong Monarch, hirap na hirap sina James at Weaver, na makabangon mula sa wasak na lupa. Ngunit bigla silang nakaramdam ng panlalamig sa buong katawan. Nang dahan-dahan nilang iangat ang kanilang mga ulo, nakita nila ang pares ng pulang mata ng dragon ni Mira Roz na nakatingin sa kanila. Kasunod nito, isang dambuhalang paa ng dragon ang bumagsak na parang isang gumuguhong haligi mula sa langit. At tinapak-tapakan sila na parang mga lamok hanggang sa mamatay. Buksan ang aking data panel. Pangalan, Jiang Han. Datos ng katawan. Haba ng katawan, 30 metro. Taas, 15 metro. Timbang, 1,000 tonelada.
Gaya ng inaasahan ni Jiang Han. Kahit na hindi nagbago ang haba at taas ng kanyang katawan. Pero dahil sa malaking pagtaas ng kanyang muscle density, dumb-oble ang kanyang timbang. Magpas ito sa 1,000 tonelada. At kung isasama pa ang 1,000 beses na explosive power, ang pinakamalakas na puwersang kaya niyang ilabas ngayon ay maaaring umabot sa 1,000,000 tonelada. Mayroon din siyang high-speed regeneration ability. Hanggat hindi tuluyang nawawasak ang kanyang katawan, kaya niyang mabilis na pagalingin at i-regenerate ang sarili sa paglipas ng panahon. Dumarami na rin ang mga animal gene na na-infuse sa kanya ngayon. Sa kabuuan, mayroon ng 18 uri. Ang focus ng susunod na enhancement ay nakatuon pa rin sa pagpapalakas ng body structure ng pangunahing gene. Ito ang pundasyon ng pagpapalakas. Ang natitirang mahigit 10,000 gene points, patuloy na idinagdag ni Jiang Han sa pagpapalakas ng walang katapusang paglaki ng kanyang katawan. Muling lumobo at lumaki ang kanyang katawan. Ang bawat bahagi ng katawan ng Tyrannosaurus Rex ay muling sumailalim sa isang malaking paglago. Sa huli, ang haba ng kanyang katawan ay umabot na sa 50 metro. At ang taas niya ay lumampas na sa 25 metro. Biglang tumaas ang bigat sa 5,000 tonelada. May hahalin tulad sa isang karaniwang destroyer ship. Ang natitirang mahigit 5,000 gene points ay ipinamahagi sa steel armor ng balat, sa matitibay na kalam ng bakal, sa tansot bakal na mga buto at sa mga ngiping bakal na parang sa peteng. At ang mga bakal na kuko ay isa-isang in-upgrade. Matapos halos maubos ang lahat ng gene points, bumalik si Jiang Han sa realidad. Nagpatuloy siya sa pag-iikot sa buong Isla Sorna. Natuklasan niyang halos wala nang natitirang nilalang sa isla. Pero, ang kabuuan ng Isla Sorna, ang kapaligiran nito ay nananatiling buo at maayos, dahil walang artipisyal na pagkasira mula sa tao. Ang kapaligiran ng Isla Sorna ay napakaangkop para sa pamumuhay ng mga dinosaur. Plano rin ni Jiang Han na gawin itong lugar bilang kanyang pangalawang base. Husto na ang oras. Hindi na malayan, unti-unti nang dumidilim. Hindi na nagtagal pa si Jiang Han sa Isla Sorna. Bigla niyang ibinuka ang isang pares ng mga pakpak ng dragon na may wingspan na umaabot sa 150 metro. Muli siyang pumagaspas at lumipad. Dala ang mga katawan ng tatlong nagwawalang higanteng halimaw, bumalik siya sa Isla Nublar.